Masagana, masigla at payapa ang baryo Sisidlan. Tila perpektong paraiso na ito para sa lahat. Pinamumunuan kasi ito ng magaling na babaylan. Isang dalaga, maganda at punong-puno ng magagandang katangian. Pero ang masayang baryo, isang gabi, nabahira ng kadiliman. Kasamaan na siyang magiging dahilan kung bakit dadanak ang dugo. Kinuha ang babaylan, ang mga aswang ang may kagagawan, at para mailigtas ang dalaga, kailangan nilang kalabanin ang mga yon. Dito na mabubuo ang samahan ng mga baguhang antingero kontra sa mga nilalang. Si Bedger ang isa sa mga mahuhusay kasama ng dalawa niyang kaibigan, sila ang matitirang matibay. Susubukan nilang iligtas ang babaylan gamit ang kanilang mga anting-anting. Papasukin nila ang kaharian ng mga aswang. Pero sa kasamaang palad, isang pangyayari ang hindi nila inaasahan. Aabutan nila ang babaylan sa maayos na kalagayan, masaya at kontento. Kalaunan, malalaman nilang kasapi ito ng mga aswang. At ang tanging dahilan kaya sila pinapunta sa kaharian ay para kunin kay Bedger ang pinakamalakas na anting-anting. Ito ay para wala na makakapigil sa mga nais gawin ng kasamaan. Sa rebelisyon ng babaylan, magawa nga kaya nilang matalo ang mga kalaban nila? Ano ang gagawin nila gayong nasa kaharian sila ng mga aswang? Isusuko nga kaya ni Bedger ang anting-anting? O baka ilalaban nila ito hanggang kamatayan? Ano ang dahilan kung bakit naging kakampi ng mga aswang ang babaylan? Malalaman nila ang dahilan sa paglakad ng kwento hanggang sa dulo. Isang dahilan na muntikan na silang malinlang. Maingay, masigla at makikita ang kasiyahan sa mga mukha ng mga tao sa baryo ng Sisidlan. Kahit saan tumingin si Bedger, lahat na makikita niya ay masaya. Hindi mawawala ang ngiti sa mukha ng mga yon. Normal na lang ang ganong tanawin sa baryo nila sa araw-araw. Kaya nga marami-rami na rin ang mga turista na nagpupunta roon dahil na rin sa mainit nilang pagtanggap. Mamayang gabi, sumama ka sa akin ha. Merong ritual na isasagawa ang babaylan para mas lalo pang dumami ang mga turista na dumadayo rito. Bakit pa mas gusto nilang may mga dumadayo dito Nag-iwan lang naman ng mga kalat ang mga yun. Nung nakaraan, nag-camping sa baba ng burol. Mga walang hiya, iniwan lang yung mga pinagkalatan. Bedger, bibig mo. Nakakasira sa imahe ng baryo kapag narinig ng ibang mga paraan mo ng pananalita Umayos ka naman. Totoo naman ang sinasabi ko, Lo Yung mga turista na yan, sinisira lang yung baryo natin at ang gubat. Wala silang pakialam sa kalikasan Ang mahalaga lang sa kanila, baka pamasyal. Kaya nga, iba nagkaroon na tayo ng patakaran na kapag sila ay nahuhuling nagkakalat, mumultahan sila. May patakaran nga. Ang tanong, nahuhuli ba? Malalaman nyo na lang na nagkalat sila kapag nakaalis na sila. O sinong mananagot? Yung mga kalat. Kahit na kailan talaga mainit ang ulo mo. Kumalma ka nga. Hayaan mo para mabawasan niyang sama ng loob mo. Bukas din, kakausapin ko yung babaylan. Nang sa ganun mas maging mahigpit tayo sa kalikasan. Magpapakalat na rin ng mga tao para mas mabantayan ang galaw ng mga turista. Kapag ako nakatsyempo sa mga turista na yan na nagkakalat, nako, sasapakin ko yung mga mukha niyan. Bedger, ano ka ba? Bakit ganyan ang mga sinasabi mo? Taliwas yung mga salita mo sa tinuturo sa atin ng babaylan, ha? Bakit ka ba ganyan? Kasi napapala mong pamamalagi mo sa Maynila 5 buwan ka palang na naroroon naging magaspang na yung pag-uugali mo. Wala akong kinalaman dito ang pag-extra ko ng trabaho sa Maynila. Kahit sino namang may malasakit sa kalikasan, Lo mabubwisit kapag tinatarantado nila ang kalikasan dito. Basta, hindi na kita papayagang pampumunta sa Maynila sa susunod. Tag-ibang ugali mo Sumama ka sa akin mamayang gabi, ha? Kailangan ako ron.
At kailangan din kita ron. Naintindihan mo ba ako? Mayos ka ha? Lumabas na ang kanyang lolo at naiwan siyang mag-isa sa harapan ng lamesa habang sinasawsaw ang tinapay sa kape. Salubong pa rin ang kilay niya. Banas na banas kasi siya sa mga turistang dumadayo sa baryo nila noong nakaraan pa. Siya at ang dalawa niyang kasing kaibigan ang madalas na naglilinis ng mga yon. Dahil madalas sila lang din naman ang nakakakita. Si Mang Apollo na lamang ang natitira niyang kamag-anak sa baryo nila. Wala na ang kanyang mga magulang. Namatay ang kanyang ama dahil sa sakit sa bituka. Ang kanyang ina naman ay nagtungo sa Maynila. At mula noon ay hindi na muli pang nagpakita. At dahil si Mang Apollo na ang kinalakihan niya, nasanay siya sa buhay na disente. Gawa na rin nga na ito na rin ang turo sa kanila ng babaylan. Ang maging mabuti at mabuting halimbawa sa mata ng Diyos at ng mga bathalang kanilang pinaniniwalaan. Pero kahit na napapaligiran ng mga disente at matitinong tao si Bedger, hindi maiwasang nag-iiba minsan ang ugali niya depende sa kanyang pananaw. At kahit na tila sinasamba ng mga tao ang babaylan sa kanilang baryo, pangkaraniwan lang din ang tingin niya roon. Para sa kanya, Diyos lamang ang dapat na sinasamba at hindi ang isang tao lamang. Napalingon si Bedger sa bintana nang may marinig siyang sumisitsit. Nakita niyang nakasilip ang kanyang kaibigan na si Elmar. Dahan-dahang inangat nito ang ulo at pinakita ang malapad ng ngiti. Yun oh, penge oh. Yun oh, yung pandesal na may keso oh. Isa lang. Kinuha ni Bedger ang isang pandesal at hinagis sa kaibigan. Buti na lamang ay magaling sumalo si Elmar. Yun! Maraming salamat ha. Pero bakit nakabusangot na naman yung mukha mo? Naiirita kasi ako sa mga turista na dumadayo dito sa atin eh. Mga makakalat, palibasa galing Maynila. Sasapakin ko yung mga yan kapag natsyempohan ko eh. Yan pa rin pala pinuputok ng butsi mo? Noong nakaraan pa yan ah. Mula kasi nang dumating sila rito, parang dumami na ang lamok eh. Ano naman kinalaman ng lamok sa pagdating nila? Nagdala ba sila ng lamok na taga Maynila? Ayos, lamok na Manilenyo. Nag-iisip ka ba talaga? Malamang yung mga kalat nila, nagiging dahilan yun para mamahay ang mga lamok. Kagaya na lang ng mga tubig na iniwan nila, nakabalandra ng ilang araw. Nangingitlog ang mga lamok dun eh. Hindi mo ba pinag-aralan yun? Ha? Absent yata ako nun. Ano bang kailangan mo? Nandito ka kaaga-aga. Si Rico. Oh, may nakikita ka bang Rico dito? Wala. Pero ikaw ang kailangan ni Rico. Ha? Ano na naman? Natuklaw siya ng ahas ngayon. Napatayo si Bedger at naibuga pa ang iniinom na kape. Bigla itong nataranta. Hinawakan agad ng binata sa kwelyo si Elmar dahil sa inis. Natuklaw ng ahas si Rico tapos ang daldal mo pa dyan? Sira ulo ko pala talaga eh no? Tara na nga kasi ang dami mong pang sinasabi. Hindi na sila nagsayang ng oras. Nagmamadali silang tumakbo patungo sa bahay nila Rico. Nang dumating sila roon, ay nasa bakuran ng kanilang kaibigan. Nakaupo sa hagdanan sa tapat ng pinto at medyo namumutla na. Kahit kailan talaga, Elmar, ang kupad mong utusan. Pre, Bedger, tulungan mo naman ako. Nakagat ako ng ahas eh. Sige, dito ka sa lamesa. Umiga ka. Teka, dala ko naman ng mga gamit ko eh. Elmar, kuha mo nga ako ng ningas tapos sindihan mo. Kailangan ko ng apoy. Rico pre, isang banda yung kagat. Dito, ayan. Nakita ni Bedger ang dalawang malaking butas sa binti ng lalaki. Unang tingin niya pa lang, naginala na siya na baka hindi ahas ang kumagat kay Rico. Pero hindi na muna niya yun inintindi. Mas inuna niyang inisip na maalis kung anumang kamandag ang meron sa kagat na yon. Nang makapagsindi na ng apoy si Elmer, kinuha ni Bedger ang garapon na kasing laki lang ng maliit na baso ang bunganga. May kung anong langis siyang ipinahid at saka may nilagay din siyang parang tawa sa garapon.
Nang mapainit na ang bagay na yon, itinakip ni Bedger ang garapon sa mismong kinagatan umano ng ahas. 2 minutong diniin ni Bedger ang garapon hanggang sa makita na nilang nagkulay ubi na ang parting yon. Hindi na nagsayang ng pagkakataon si Bedger. Hinigop niya mano-mano ang kinagatan ng ahas. Tumigil lang siya nang mawala na ang pagiging kulay ubi nito. Pagkatapos, kinuha naman ni Bedger ang lambanog at yun ang ipinangmumog nito ng 4 na beses. Sigurado ko, wala na yung kamandag niya. Nahigop ko na lahat eh. Pero nagtataka ako, bakit parang iba ang lasa kumpara sa kamandag ng ahas? 15 anyos pa lang noon si Bedger ay natutunan na niya ang pag-alis ng kamandag sa kinagatan ng ahas. Isa ito sa naging sideline niya at hanggang sa mga puntong ito ay napapakinabangan niya pa rin ang kakayahan niyang to. Ano ba kasing nangyari? Kanina, mga 4:00, sinubukan kong maghanap ng tuyong kahoy. Tapos, nagulat na lang ako. May kumagat sa paa ko. Hindi naman siya dumugo kanina eh. Akala ko nga wala lang. Tapos ngayon, 7:00, sumakit na. Ibig mong sabihin, may 3 oras bago mo naramdaman yung kamandag? Oo eh. Hindi ba normal yon? Hindi. Kadalasan ng mga ahas na may kamandag, kapag kinagat ka, maya-maya lang ramdam mo na eh. Tingin ko, hindi naman ahas ang kumagat sa'yo. Hindi rin lasang kamandag ng ahas ang nalasahan ko eh. Baka lason. Ha? Lason? Ano namang hayop ang kakagat sa akin na may lason? Kagating kita, may lason ako eh. Oo, hayop ka eh. Tagal-tagal mong bumalik, nakakabisit ka. Alam mo naman kasing makakalimutin niyang si Elmer eh. Kahit nga rin ikaw eh, nakakalimutan mo ring makakalimutin ako. Sus, ang mahalaga ngayon, nasa maayos ng kalagayan si Rico. Mamaya pre, kapag nakalipas na ang 1 oras, magpakulo ka ng dahon ng bayabas ha, tapos inumin mo yun. 2 araw, 2 beses kada araw. Sige pre, maraming salamat ha. Buti na lang talaga marunong ka sa mga ganito eh no? Salamat ka mo sa akin kasi ako tumawag sa kanya. Di salamat. Welcome pre. Ay, siya nga pala. Punta ba kayo mamayang gabi sa ritual ng babaylan? Ano pa nga ba? Pupunta rin sila papa at mama eh. Buong pamilya namin nandun mamaya. Ikaw Rico? Hindi ko alam eh. Siguro kung pupunta sila, hindi na lang din muna ako sasama. Magpapahinga ako. Tinatamad nga ako eh. Uy, di ka pwede magpaliban kung wala ka namang magandang dahilan. Si Rico meron, ikaw wala. Kung gusto mo, magpatoklaw ka rin. Paano? Nakakasawa na kasi. Parang wala namang nangyayari sa buhay natin dito sa baryo. Masaya nga. Parang wala namang pag-unlad. Hindi ka ba kakarmain sa mga sinasabi mo pre? Labag sa turo ng babaylan ng hindi pagiging mapagpasalamat sa kung anong buhay ang meron tayo ngayon. Hindi ko alam. Ito nararamdaman ko pre. Sa Maynila talaga ang buhay. Magulo at maingay doon pero doon talaga ang maraming oportunidad pre. Nagkatinginan si Rico at Elmar. Napailing na lamang ang dalawa. Tutol kasi ang mga ito na manirahan sa Maynila. Para sa dalawa, mas maganda ang buhay na tahimik at malayo sa mausok na syudad. Pasensya na pre pero dito talaga gusto kong buhay eh. Gusto kong maging antingero. Sa katunayan, sasama na nga ako sa training sa susunod na araw. Antingero? Di ba, pangarap natin maging ganon nung mga bata pa tayo, Bedger? Ewan ko na ngayon. O bakit? Nabago na ba ng Maynila pangarap mo? Tiningnan na masama ni Bedger ang kanyang kaibigan. Baka sa tingin na yun ang namumuo niyang inis. Pero napaisip din siya. Sinuri din niya ang sarili na baka nga nakaapekto rin ang pansamantala niyang pamamalagi sa syudad. Sandaling nanahimik ang paligid. Umihip ang malakas na hangin at sabay-sabay silang napatingin sa itaas. Kumulimlim ang mga ulap. Tila nagbabadya ang malakas na ulan. Pinaulan na naman siguro ng babaylan para mas mapabilis ang ani ng mga magsasaka. Babaylan? Bakit pre? Ha? Wala lang.
Nang masiguro ni Bedger na nasa maayos ng kalagayan ng kanyang kaibigan, ay bumalik na rin siya sa kanilang bahay. Dahil wala naman na siyang gagawin, naisip na lamang niyang magtambak ng maraming panggatong na nasibak niya. Ayaw na rin kasi niyang mapagod ang kanyang lolo. Kahit naman madalas na hindi nagugustuhan ni Bedger ang mga paniniwala na matanda, hindi pa rin nawawala ang pagmamahal niya rito. Si Mang Apollo ang tao sa buhay niya na hindi niya kailanman kayang mawala. Mabilis na lumipas sa mga oras at sumapit na rin ang kinagabihan. Kagaya ng tradisyon, sa tuwing magsasagawa ng isang ritual ang babaylan, kailangan na nakasuot sila ng pulang tela sa pangitaas. Mas madali raw kasi makapang-akit ng positibong enerhiya ang kulay na pula. Mayos ka, Bedger, ha? Ayaw na ayaw ko nagagawa ka ng eksena sa gitna ng pagre-ritual. Makabigay naman to ng babala para na mga sama akong tao. Kailan ba ako gumawa ng gulo? Porque napadpad lang ako saglit sa Maynila. Tingin mo sa akin masamang tao, lo? Di naman gano'n na sinasabi ko. Ang sa akin lang kasi, alam ko naman na ayaw mong sumama. Umpisa pa lang, taliwas na ang mga paniniwala mo sa ginagawa ng babaylan. Pero hindi ako bastos na tao, lo. Kayo ang lolo ko kaya dapat kayo ang mas nakakakilala sa ugali ko. Nakakadismaya na ganyan na pala ang tingin niyo sa akin. Pasensya ka na. 5 buwan ka kasing wala rito eh. Pakiramdam ko, ang daming nagbago sa'yo at hindi na kita kilala. Kayo lang naman ang nag-iisip niyan eh. Nauna nang naglakad palabas ang binata. Hindi na lamang niya pinahaba ang usapan dahil ayaw naman niyang sumamari ng loob ng matanda. Nang makarating na sila sa kakahuyan kung saan ginaganap ang lahat ng ritual sa baryo, nakita niya roon si Elmar. Pasimple yung lumapit sa kanya at nagtanong, Pre, nasan si Rico? Di ba nagpapahinga nga? Papahinga? Bakit? Di ba nga may kumagat sa binti niya? Ha? Kailan? Kanina. Tinawag mo pa nga ako eh. Uy, paatake na naman yung pagiging makakalimutin mo ha. Ha? Ay, kung ano, nakalimutan ko kaagad. Napapakamot na lamang si Bedger sa ulo niya. Iniintindi na lamang niya ang pagiging makakalimutin ni Elmar. Inakbayan na lamang niya ito. Kahit naman din kasi minsan sumasakit ang ulo nila ni Rico kay Elmar, mahal na mahal pa rin nila ito. Sabi nga ni Rico noon, hindi sila kompleto kung wala si Elmar. Ilang sandali pa, dumating na rin ang babaylan. Hindi maiwasan ni Bedger na hindi mapatingin. Sa sobrang ganda ng babaylan, ay parang nagliliwanag ito. Lumilitaw ang walang kaparis nitong ganda. Yun lamang ang nagustuhan ni Bedger sa babaylan. Wala nang iba pa. Ngayong gabi, magsasagawa tayo ng ritual para makipag-ugnayan sa mga batala. Ito ay para magkaroon tayo ng proteksyon laban sa mga masasamang elemento at sa mga taong nais bahiran ng dugo ang mapayapa nating baryo. Mawalang galang na, mahal na babaylan. Hindi ba't ang sinabi nyo magre-ritual tayo para sa mga turista? Nais kong humingi ng paumanhin sa lahat ng umasa. Ngunit gusto ko ring sabihin sa inyo na nagbago ang desisyon ko dahil sa isang pangitain. Nagbulong-bulungan ng mga residente. Kahit si Bedger na wala namang interes sa mga ritual, ay naintriga siya sa sinabi ng babaylan. Sa aking pangitain, may mga masasamang nilalang, mga kampo ng kadiliman. Dumanak ang dugo habang may mga umiiyak na tao. Mga kalugar, ito ang tamang panahon para hingin natin ng tulong ng mga batala. Kailangan natin magsagawa ng ritual, kaya sana ay magkaisa ang lahat. Pre, listahan tayo. Sa mga susunod na araw, magkakaroon na ng grupo ng mga antingero dito ano? Oh, ano naman? Anong ano naman? Malamang, sasali tayo. Oy, sige. Muli silang nanahimik nang mapatingin sa direksyon nila ang babaylan. Napatingin din sa kanila ang mga tao dahil sa kahiyan at pangamba na baka pagalitan sila ng mga tao sa kaingayan nila. Kung ano-ano na lang ang nasabi ni Bedger. Dahilan para mapasubo sila.
Ano, pasensya na. Napag-usapan lang kasi namin na nito ni Elmar na maganda siguro, magkaroon ng, pre, tulungan mo na ako. Ha? Bahala ka dyan. Ano po kasi, naisip lang namin na kung magkakaroon ng mga samahan gaya ng mga antingero, tama, ganun, mga antingero, para may mga protektor ang baryo. Sa sinabing yun ni Bedger, nakita niyang napangiti si Mang Apollo. Para bang nanalo sa loto sa saya ang matanda. Dahil sa unang pagkakataon, may nasabi ring maganda ang binata sa ganung uri ng pagpupulong. Natuwa rin ng mga tao sa kanya. Napatangon na nga lang din ang babaylan. Dahil kahit ito rin ay sang-ayon sa sinabi niya. Pero sa loob-loob ni Bedger, wala siyang intensyon na sabihin ng mga yon. Parang kusa na lang niyang nabigkasyon dahil na rin sa pressure. Pre, bilib na ako sa'yo. Manda ka sa akin mamaya, tingnan mo lang. Nilaglag mo ako, pinabayaan mo ako. Dahil sa nabuksan na rin naman ni Bedger ang usapan sa pagiging antingero, yun na rin ang naging laman ng usapan matapos ang sinagawang ritual. Sising-sisi si Bedger dahil pagtapos ng pagpupulong, kada lalapit sa kanyang mga tao ay pinupuri ang naisip niya. Abo, sobrang talino mo kanina. Tuwang-tuwa ang mga kumpare ko sa iyo eh. Ang sabi pa nila, magiging magaling kang antingero kung ganyan ang pananaw mo. Naka, bilib na bilib talaga ako sa iyo. Hindi niya pinakinggan si Mang Apollo. Hinanap lang niya ang kaibigan niyang si Elmar. Bigla na lamang kasi yung lumayas matapos ang pagpupulong nila. Balak pa naman sana ni Bedger na patikimin ng malakas na batok ang kaibigan niya dahil sa nangyari. Ay, nakikinig ka ba sa akin? Hindi ka ba masaya? Nakikinig naman po ako. Opo, masaya ako. Masaya pala mapuri ng mga tao no? Sinasabi ko naman kasi sa'yo, kapag naging matino kang tao, marami talaga matutuwa sa'yo, apo. Alam mo ba kung anong sinabi ng babaylan kanina sa akin? Ano po? Hindi ka lang daw gwapo, matalino ka pa. Hindi maiwasan ng binata na matuwa ng palihim. May kakaibang dulot sa kanya ang sinabing yun ng babaylan. Bigla na lamang siyang naguluhan kung bakit parang gustong-gusto niya ang mapuri ng dalagang si Marikit. Paano? Auna ka na sa bahay ha. Pupuntahan ko lang mga kumpare ko. May itatanong pa ako para sa mga anting-anting. Sige po, Lo. Nagmamadaling naglakad si Mang Apollo nang may saya sa muka. Isang malakas na batok ang natanggap ni Elmar nang makita niya si Bedger. Napakamot na lamang sa ulo ang binata. Hindi pa sana titigil si Bedger kung hindi lamang dumaan ang matatanda sa harapan nila. Buisit ka? Kung tinulungan mo lang sana ako kanina, hindi sana ako napasubo. Akala ko naman kasi, iba yung sasabihin mo Nanahimik ka kasi. Bigwasan kita dyan Tinan mo ngayon Ala ng karamihan dito. Gusto ko talaga yung sinabi ko. Di ba, gusto mo naman talaga magkaroon ng anting-anting? Oo, pero ayaw ko ng mga may grupo-grupo. Pero nang dahil sa'yo, mukhang yun na mangyayari. Kaya mo na, nangyari na Huminga ng malalim ang binatang si Bedger. Pinilit niyang ikalma ang kanyang sarili. Batid niya rin namang wala na ring mangyayari kahit pabugbugin niya si Elmar. Baka kapag naalog ang utak ng kaibigan niya ay mas lalo pa itong maging makakalimutin. Puntahan na natin si Rico. Ha? Bakit? Nakagat na naman ba ng kung anong hayop? Wala lang. Pupuntahan lang natin. Tambay tayo. Wala ka bang ginagawa sa inyo? Wala naman akong silbi sa amin, di ba? Kaya nakakatamad mapirmi sa bahay Wala naman pakialam ang mga tao dun sa akin. Ikaw naman kasi. Pinag-aral ka dati, bulak-bulang ang ginawa mo. Pero matagal na yun. Sinusubukan ko naman bumawi pero wala silang pakialam Abang buhay na nila akong titingnan na walang kwenta.
Huwag ka na nga magdrama dyan. Hindi bagay sa'yo. Buti ka pa nga eh. Kahit lolo mo lang ang meron ka, ramdam mo na may pakilamang lolo mo sa'yo. Ako, ang laki ng pamilya namin. Pero wala ni isa ang nagtatanong kung kumusta ba ako. Hindi na lamang kinontra ni Bedger ang sinabi ni Elmar. Hinayaan na lamang niya itong maglabas ng sama ng loob. Hanggang sa kalaunan, bigla-bigla na lamang itong umiyak. Napukaw nila ang atensyon ng ilang matatanda na naglalakad. Saka lamang tumahimik si Elmar nang babaylan naman ang nakita niyang papalapit. Tumigil ito sa kanilang harapan at saka tumingin ng seryoso kay Bedger. Ha? Bakit? May nagawa ba kaming kasalanan? Maingay ba kami? Ito kasing kaibigan ko eh. May pinagdadaanan mabigat eh. Kahanga-hanga ang ideya mo kanina. Dahil sa'yo, nagkaroon ng lakas ng loob ang kalalakihan na mapabilang sa antingerong samahan na mabubuo. Gustong-gusto po kasi talaga ni Bedja na makatulong sa kapwa. Matagal na po namin pangarap maging antingero eh. Ang kaso nga lang, wala naman po kaming mahanap na anting-anting. Uy, sinasabi mo, manahimik ka nga. Kayong dalawa, nararamdaman ko na mas magiging maganda ang kapalaran ninyo bilang mga antingero ng baryo. Busilak ang inyong puso. Mataas ang posibilidad na isa kayo sa aasahan ng baryo. Isang matamis na malapad na ngiti ang iniwan sa kanila ng babaylan bago ito tuluyang umalis. Nang makalayo na yon, aamba pa lang si Bedger nang biglang tumakbo na si Elmar. Siraulo talaga yung taong yun. Pinahamak na naman ako. Hindi natuloy ang pagpunta nila kay Rico. Naisip kasi nilang wag na munang abalahin ng binata para makapagpahinga yon ng maayos. Nang makabalik na si Bedger sa bahay nila, wala pa roon ang kanyang lolo. Napatingin siya sa pader kung saan naroon ang larawan ng kanyang lola. Naalala na naman tuloy niya ang sinabi ni Mang Apollo. Nung araw daw kasi, isang antingera ang kanyang lola Kusing. Dagdag pa ng matandang lalaki, ang pagiging antingero ay talaga namang dugunan nila. Kaya naman, si Bedger ang tingin ni Mang Apollo na susunod sa yapak ng kanyang asawa. Tumayo si Bedger at lumapit sa aparador. Binuksan niya yun at nakita niya ang mga lumang gamit ng kanyang lola. Kung hindi lang sana namatay si Kusing, baka yun pa ang magturo kay Bedger. Sa katunayan, si Lola Kusing ang naging idolo noon ni Bedger. Pero mula nang mawala ito dahil sa sakit, nawala na rin ang interes niya sa pagiging antingero. Gusto pa rin naman niya, pero hindi na gaya ng dati na talagang determinado siyang matuto. Nandito ka na pala. Kumain ka na ba? May pagkain dyan sa lamesa ha? Lo, ano palang dahilan ni Lola nung pinili niyang maging antingera nun? Napatigil ang matanda at biglang nawala ang ngiti nito. Umupo si Mang Apollo sa lamesa at sandaling nagsalok ng tubig sa baso. Unang-una, gusto niyang protektahan ang pamilya natin. Noong wala pa kayo, mga bata pa mga magulang ninyo, madalas na maraming aswang dito sa baryo natin. Aswang na naman? Oo. Nako, marami talaga. Nung una, wala namang ginagawang masama ang mga aswang. Pero nung tumagal parang naisipan nilang bigla na tumikim ng karne ng tao. Pagmula nun, dumami na ang kaguluhan. Biglang nagkaroon ng samahan ng mga antingero at antingera. Sumali ngayon ang lola mo. Nakuha naman siya. Ang lakas ng lola mo nun. Talagang ang bilis niya. Marami silang napatay na aswang. Napatahimik nga nila ang mga aswang kaya ngayon, mapayapa rito sa atin. Bakit hindi kayo sumali? Gusto ko rin sumali, pero dahil lola mo ang mas maraming alam tungkol sa mga aswang, siya na lang ang tumuloy. Isa pa, walang may iwan sa mga anak namin. Itong kwento ko sa'yo, alam ito ng nanay mo. Wala namang nakwento si Mama sa akin dati. Sa bagay, wala namang kasing pakialam yun. Tingnan mo nga
tumanda na lang ako ng ganito, hindi na nagpakita pa. Pabulok sana siya sa Maynila. Apo, naiintindihan ko ang galit mo sa nanay mo. Pero sana, huwag kang magtanim ng galit. Mahirap mamuhay kung may sama ka ng loob sa dibdib mo. Tatandaan mo yan. Hindi ko naman sinasabing patawarin mo kaagad. Ang gusto ko lang, mas bigyan mo ng puwang ang masasayang bagay dyan sa puso mo. Tumutungo lang si Bedger at saka napasandal na lamang sa pader. Basta po, kapag naging antingero ka na, lagi mo lang tatandaan na maging mabuting tao ka sa lahat. Yon ang pinakaunang katangian ng isang antingero. Hindi na nagsalita pa si Bedger. Hanggang sa mga puntong yung kasi, nagdadalawang isip pa rin siya kung itutuloy niya ang pagiging antingero. Kinabukasan ng gabi, umalis ng bahay ang maglolo para dumalo sa kasal ng kakilala ni Mang Apollo. Ayaw naman sanang sumama ni Bedger, pero hindi niya rin naman pwedeng hayaan na mag-isa ang lolo niya. Lalo pat gabi na at maglalakad pa sila patungo sa kabilang bundok. Pwede namang ako na lang mag-isa, pero bakit sumama ka pa? Kita niyo na tong dinaraanan natin, oh. Masyado nang masukal. Kung wala tayong dalang flashlight, baka wala na tayong makita. Baka mamaya mapahama kayo rito, Nababahala ka ba sa pangitain ng babaylan? Siguro iniisip mo na baka nagbabalik na mga aswang, ano? Uy, bakit po kayo natawa? Hindi naman malabo, di ba? Iniisip mo nga ang sinabi ng babaylan. Opo. Kahit ayaw ko makinig, sa lahat ng mga sinabi niya, doon lang ako napaisip. Alam niyo naman na may kasaysayan ng mga aswang dito sa atin. Kaya hindi talaga malabong dumating ang araw na bigla na lang nila tayong biglain. Tutuloy ka na talaga sa pagiging antingero mo. Hindi ko pa alam. Basta, ayoko na munang pag-usapan. Pinagpatuloy na lang muna nila ang kanilang paglalakad. Ilang sandali lang, nakalabas na rin sila ng kagubatan. Nasa kalsada na sila at ilang minutong lakaran na lang ay mararating na rin nila ang hanging bridge patungo sa kabilang bundok. Pero hindi pa man sila nakakarating doon, ay bigla na lamang may lumabas na lalaki sa gilid ng kalsada. Nung una, akala nila isang pangkaraniwang lalaki lang na naghahanap ng kaaway. Pero naramdaman agad ni Mang Apollo na may hindi tama sa lalaking yon. Apo, alerto ka ha? Po? Bakit? Sino ba yung lalaking yan? Ikaw ang tatay ng babaylan, hindi ba? Umanda ka sa akin ngayon! Bigla na lamang gumapang ang lalaking yon patungo sa kanila. Lumundag yon palapit sa kanila pero sinipa yon ni Bedger. Nang makadistansya na sila, ay kumuha ng malaking bato si Bedger. Lo! Aswang ba yan? Aswang nga yan! Hindi ako pwede magkamali! Subukan mo lang lumapit! Baka basagin ko yung pagmumukha mo! Lo, sa likod ka lang. Umangi lang ng umangi lang aswang na yon. Pero maya-maya lang, nagulat na lamang sila nang biglang tumawa ang lalaki. Yung pala, hindi pala ito nag-iisa. Bigla na lamang lumabas ang isa pang aswang na babae naman. Kinalmot nito si Mang Apollo. Tinamaan ng matanda sa balikat. Agad namang umagos ang dugo mula roon. Sa galit ni Bedger, binato niya sa muka ang babaeng aswang. Tinamaan naman yon, kaya nahilo-hilo. Nagalit naman ng lalaking aswang, kaya ito naman ang sumugod sa kanila. Pero dahil na rin sa pagnanais na maprotektahan ng kanyang lolo, nagawa niyang sapakin ang lalaking aswang sa panga. Paggewang-gewang ang lalaki sa lakas ng suntok ni Bedger. Nung akala na maglolo ay doon na matatapos ang lahat. Pero nang tangkain nilang umalis na, may humarang pang ikatlong aswang. Sa puntong ito, alam na ni Bedger na mapapahamak na sila. Lalo na kung sabay-sabay na lulusob ang mga yon. Lo, sorry Lo, wala akong magagawa. Mararamdaman ang pagiging dismayado at takot sa tinig ni Bedger. Dahil yung isang aswang, nadagdagan pa ng 2. 3 aswang na ang nasa harapan niya.
Parang tinanggap na lamang nito ang kapalaran nilang maglolo na mapapahamak na sila. Napapikit na lamang silang dalawa nang maglundagan na ang mga yon palapit sa kanila. Pero nagtaka sila dahil bigla na lamang nanahimik ang paligid. Pagdilat nila, patay na ang mga aswang, pati na rin ang babae at lalaking unang umatake sa kanila. Isang batang lalaki ang nakita nila sa gilid. May hawak itong espada na halos kasing laki lang din ng bata. Ayos lang po kayong dalawa? Maraming salamat, bata. Pero hindi ako ayos. Meron akong sugat sa balikat ko. Iatid ko na lang po kayo sa baryo si Sidlan. Alam mo ang baryo namin? Pinsan ko po ang babaylan po ninyo. Pinsan? Hindi niya nasabi na may pinsan pala siyang bata na mahusay makipaglaban. Naku naman, ngayon ka pa namangha. Intindihin na lang muna natin yung sugat mo. Bubuhatin na kita, lolo ha. Hindi na natuloy ang kanilang lakad ng mga sandaling yon. Sa takot na ring baka may ilang mga aswang na ring gumagala sa oras na yon. Minabuti nilang bumalik na lamang sa kanilang baryo. Agad na kumalat sa kanilang lugar ang nangyari. Nagdulot naman ito ng takot para sa lahat. Samantala, matapos malagyan ng paunang lunas ang sugat ni Mang Apollo, dumating na rin ang babaylan sa kinalalagyan nilang tent. Mang Apollo, kumusta po ang inyong kalagayan? Maayos na ako. Kakaunti na lang ang kirot. Salamat dito sa batang pinsan mo. Magaling na, marunong pang manggamot. Papunta na rin po sana ako dito sa baryo ninyo. Ang kaso nga lang, nakita ko silang inaatake ng aswang. Hindi na po ako nagdalawang isip na iligtas sila. Mukhang mangyayari na ang pangitain. Mukhang muli na silang nagbabalik. Kagalang-galang na babaylan. Mukhang ikaw at ang pamilya mo ang punterya ng mga aswang. Ako at ang aking pamilya? Bago kami atakihin ng mga aswang, inakala ng isang aswang si Lolo Apollo ang tatay ninyo. Kagalang-galang na babaylan. Ang pakiwari ko ikaw ang pakay nila. Pero hindi pa malinaw sa akin kung anong gusto nilang gawin sa'yo at kung ano man ang nais nilang makuha sa'yo. Kung ano man ang dahilan nila, nasisiguro kong peligro ang idudulot nila sa sangkatauhan. Botchog, total narito ko na rin naman. Ikaw ang nais kong maging pinuno ng grupong bubuin ko ng mga antingero. Sandali, itong batang to, magiging pinuno? Apo, ang ugali mo. Sa edad na 10, marami ng kaalaman si Botchog sa pagiging antingero. Espesyal siya sa lahat. Kaya nasisiguro ko na magagawa niya ng maayos ang misyon na ibibigay ko sa kanya. Tumingin ang babaylan kay Bedger. Nakaramdam naman ng pagkailangang binata kaya tumingin na lamang ito sa malayo. Ikaw, sumama ka sa akin. Ako? May kailangan akong ibigay sa'yo. Nauna nang lumabas ng tent ang babaylan. Sinenyasan naman ni Mang Apollo ang binata na sumunod. Nagkibit-balikat na lamang din si Bedger at agad na ring lumabas. Medyo kabado ang binata sa hindi niya malamang dahilan. Nakarating na rin kasi siya sa bahay ng babaylan na tanging mga kilalang tao at mga opisyal lang ng baryo ang tanging nakakapasok doon. Tanggapin mo ito. Nagtatakang tiningnan muna ni Bedger ang kahon na hindi naman kalakihan. Hindi niya yun tinanggap. Naguguluhan kasi siya sa nangyayari. Teka, ano ba yan? Para saan yan? Ikaw lang ang karapat-dapat na gumamit nito. Tanggapin mo ito. Buksan mo. Napilitan na lamang na kunin ni Bedger ang kahon. Pagbukas niya, nakita niya ang kwintas na kulay ginto. Meron itong pendant na bato na kulay berde naman. Nagtatakang binalikan ni Bedger ng tingin ng babaylan. Natawa siya ng bahagya sa iniisip niya. Isasala mo ba ito sa akin? Wala akong pera ha. Kaalis ko lang sa trabaho nung nakaraan Ikaw ang may-ari niyan. Ha? Ako? Teka. Mawalang galang na pero sabog ka ba? Anting-anting yan ng iyong lola Kusing. Kinabiglayo ni Bedger. Ang buong akala niya kasi ay isinama na ang anting-anting na yon sa libing. Bago mamatay ang lola mo, sinabi niya sa lola ko na itago niya ang anting-anting.
Alam kasi ng lola mo na marami pang nakatagong kapangyarihan ng anting-anting na lalabas lang sa tamang panahon. Matagal na panahon na itong nasa pangangalaga namin, kahit ang lolo mo ay walang alam dito. Bakit hindi alam ni Lolo ang bagay na ito? Siya dapat ang unang makaalam nito at hindi ako. Sinadyang hindi sabihin ng lola ko sa lolo mo. Dahil noong namatay daw ang lola mo, nagkaroon ng interes ang lolo mo na gamitin ang anting-anting na ito. Pero hindi ito pwede sa kanya. Ang anting-anting na ito ay mas bata ang kailangang gumamit. Dahil kung matanda ang gagamit nito, hindi nakakayanin ang katawan. Kaya ikaw, Bedger, ikaw lang ang nakikita kong pwedeng makagamit ng anting-anting na ito. Ano ba kasing meron sa anting-anting na yan? Sobrang lakas ba niyan? Hindi ko rin alam. Lahat ng kakayahan ko ng panunuri ay ginawa ko na. Pero nanatiling blanco ang pagkakakilanlan ng anting-anting ng lola mo. Wala itong pangalan. Ang tanging paglalarawan lang na meron ito ay nakakatulong itong pabilisin ng katawan ng gumagamit nito. Kung kayo nga hindi alam kung anong meron dyan, ako pa kaya? Ibig sabihin, hindi ko rin yan magagamit kung wala naman akong alam tungkol dyan. Sa pagkakaalam ko, magagamit mo lang naman ng tama ang isang anting-anting kapag natawag mo ang pangalan niya eh. Pero ano bang pangalan yan? Hindi natin alam. May natural na kapangyarihan ng anting-anting na ito kahit hindi mo malaman ang pangalan niya. Parehong kapangyarihan na ginagamit noon ng lola mo. Ibibigay ko ito sa iyo dahil alam kong kailangan mo ito, lalo na sa nangyayari sa lolo mo ngayon. Napalunok ng laway si Bedger. Bigla na naman kasi niyang naalala ang nangyari. Hindi niya maiwasang hindi sisihin ang sarili niya. Pakiramdam niya ay wala siyang kwenta dahil wala siyang nagawa. Nahihiya siya sa bata dahil yun pa ang tumulong sa kanila. Nababasa ko sa mga mata mo ang kawalan ng tiwala sa iyong sarili, Bedger. Kaya kung tatanggapin mo ang anting-anting na ito, magagawa mo na rin protektahan ang mga mahal mo sa buhay. Pero higit sa lahat, magagawa mo na rin ipagtanggol ang mas maraming buhay. Kung tatanggapin ko ito, may paraan pa ba para tuluyang magising ang tunay nitong kapangyarihan? Alam kong meron, nararamdaman ko. Pero sa mga sandaling ito, hindi ko pa alam kung ano ang eksaktong pamamaraan. Pero nararamdaman ko, malakas ang pakiramdam ko na darating ang tamang oras. Magigising mo rin ang tuluyan ng diwa nito. Suotin mo na, Bedger. Ikaw na lamang ang bahalang magpaliwanag ng lahat sa iyong lolo. Huminga ng malalim si Bedger at saka sinuot ang kwintas. Wala siyang naramdaman na kahit na ano. Hindi gaya ng sa ibang antingero na kapag suot ang anting-anting, may kung anong enerhiya ang tila naglalaro sa buo nilang katawan. Matapos ang pag-uusap na yon, agad na kinwento ni Bedger kung ano ang napag-usapan nila ni Marikit. Madali namang natanggap ni Mang Apollo ang paglilihim ng lola ni Marikit. Dahil una pa lang pala, alam na ni Mang Apollo kung nasaan ang anting-anting. Hindi lamang siya nagsasalita. Dahil batid niya na una pa lang na si Bedger ang magmamana nito. Samantala, sa kasagsagan ng gabi, hindi pa rin makatulog si Bedger. Nakabalik naman na sila sa bahay nila. Maayos na rin ang kanyang lolo. Mahimbing na ang tulog pero siya, mulat na mulat pa rin. Napalingon si Bedger sa gilid nang marinig na naman niyang naroon si Elmar. At hindi lang ito nag-iisa dahil kasama na nito si Rico. Oh, bakit kayo nandito? Anong oras na? At ikaw, Rico, ayos ka na ba? Mag-ala-gala ka. Huwag kayong maingay, ha? Nalaman kasi namin kanina na pinatawag ka ng babaylan. Gusto lang namin malaman kung anong meron. Uy, ikaw anong meron sa inyo ng kagalang-galang na babaylan? Baliw, may sinabi at ibinigay lang siya sa akin. Binigay? Ano? Patingin nga. Inilabas ni Bedger ang kwintas. Nanlalaki naman ang mata ni Rico at Elmar dahil doon. Pre, antingero ka na. Saan ka nakakuha ng ganyang anting-anting? Ito nga yung binigay sa akin ni Marikit. Dating anting-anting to ni Lola. Ayos! E di makakasama ka na sa grupo. E di may kapangyarihan ka na rin yan.
Naunahan mo pa kami ha. Iba talaga kapag dating antingera ang lola eh. Tingin niyo ba masaya ako? Hindi no? Bakit naman? Bigay mo na lang kaya sa akin yan. Walang pangalan ng anting-anting eh. Ibig sabihin, hindi ko naman ito magagamit na maayos. Walang pangalan? Paano yan nagamit ng lola mo noon? Natigil ang kanilang usapan nang marinig nila ang kampana ng baryo si Sidlan. Isa itong hudyat na may nangyayaring masama. Kaya naman, nagising ang lahat ng tao. Halos malugmok ang lahat ng tao nang malaman nila na ang kanilang babaylan ay dinukot ng mga aswang. Naalarma ang buong baryo. Sinubukan puntahan ng mga veteranong antingerong kinaroroonan ng babaylan, pero wala na silang inabutan doon. Aligaga ang mga tao, nag-iiyakan na ang iba. May iba rin naman na hinimatay na sa kanilang nalaman. Tila sinasamba ang babaylan sa kanila, kaya ganun na lamang ang pagluluksa ng mga residente. Bakit naman kasi sa ganitong oras pa naisipang mag-ritual sa gubat? Tapos mag-isa lang din siya. Diyos ko, ano na mangyayari sa baryo kung wala ang babaylan? Masyado nyo kasing dinepende mga sarili nyo sa babaylan eh. Kaya ngayon, hindi nyo alam ang gagawin nyo. Oh, saan ka pupunta? Makikibalita. Umalis silang tatlo at nagtungo sila sa lugar kung saan nakatira ang babaylan ng baryo. Pagdating nila roon, ang batang si Botchog ang inabutan nila. Kausap nito ang ibang kapwa antingero. Bata, ano nangyari? Nang tawagin ni Bedger na bata si Botchog, masama ang tingin sa kanya ng mga kalalakihan. Hindi rin naman kasi alam ni Bedger kung anong itatawag niya roon. Kaya napayuko na lang din siya at napakamot sa ulo. Lumabas kanina si Ate Marikit para sana magsagawa ng ritual ng pangitain. Pero pinayagan ko siyang makalabas dahil pinadalan ko siya ng malalakas na anting-anting eh. Pero nagtataka ako, nakalapit pa rin sa kanya yung mga aswang. Sinubukan siyang balikan ng marinig kong mga ingay, pero wala na siya. Sana man lang kasi naganap siya ng makakasama eh. At bakit pa kasi gabi pa? Ang ritual ng pangitain ay ginagawa ng mag-isa sa gabi. Maselan nito kaya hindi pwedeng may kasama. Bumuntong hininga na lamang si Bedger. Hindi niya alam kung bakit pati siya nakakaramdam na rin ng stress. Nanatili lamang siya roon. Naghihintay sila ng balita kung anong hakbang ang gagawin ng mga antingerong veterano. Hindi ba tayo alis dito? Wala namang pumapansin sa atin eh. Ano ka ba? Hihintayin nga natin kung anong mangyayari. Nakakapikon. Oh, bakit? Akala ko wala na akong interes sa pagiging antingero na to. Pero nandito na ako. Isa lang ang ibig sabihin yan. Ano? Nakakalimutan ko na yung sasabihin ko eh. Ay, buwisit. Pre, tinatawag ka na yata ng tungkulin eh. Halos 1 oras na rin silang nakatayo roon. Pero wala namang nangyari. Umuwi na lamang sila at natulog. Kinabukasan ay nabulabog na naman sila nang may naglilibot para kalampagin ang bawat bahay. Iniimbitahan ng lahat ng lalaki, antingero man o hindi. Yun ay para sumama sa gagawing pagligtas sa babaylan. Lo, kasama ako. Sigurado ka ba? Hindi ka ba masaya? Siyempre, masaya ako, ano ka ba? Pero bakit parang biglaan naman yata ang pagpayag mo? Dahil ba napilitan ka na kasi may anting-anting ka na? Sa nangyari sa inyo, mas lalo ko lang napagtanto na dapat ako maging antingero. Para mailigtas ko rin kayo kapag nasa panganib kayo. Kagaya ng dahilan ni Lola, bukod sa gusto kong makatulong sa mga tao, gusto ko rin protektahan ang mga mahal ko sa buhay. O siya, sige apo. So, suportahan kita. Basta, mag-iingat ka palagi, ha? Tumango na lamang si Bedger. Matapos makapag-ayos, ay tumungo na rin sila sa kinaroroonan ng mga antingero. Halo-halo na ang naroroon. Kahit ang ilang mga pangkaraniwang tao ay naroon din. Karamihan ay lalaki. Bakit ba kasi may ganito? Ano bang nangyari? Hindi ba nga dinukot ng mga aswang ang babaylan? Kagabi lang nangyari. Nakalimutan mo na kagad? Ha? Ay, oo nga pala. Uy, Bedger. Kanina ka pa tahimik ah. May problema ka ba? Ha? Wala. Kinakabahan lang ako. O bakit?
Apipilitan ka lang ba? Hindi naman. Pakiramdam ko lang, hindi tama to. Karamihan sa mga isasama, mga pangkaraniwang tao lang. Kakaunti lang ang antingero. Tapos, 4 lang ang veterano. Hindi ko alam kung kakayanin ba natin pumasok sa lungga ng mga aswang. Mga pre, kaharian ng mga aswang yun, hindi lang basta kuta. Sa sinabi niyo ni Bedger, na nahimik na rin ang dalawa. Bumakas sa mukha ng mga yon ang takot. Ang kanina'y mga sabik at masisigla, nawalan na rin ng ngiti. Pinagpapawisan ng malamig. Sa lahat ng naririto, pumunta sa kaliwa ang mga hindi pa antingero. Sa kanan naman, ang mga may anting-anting at tinuturing na antingero ang sarili nila. Malas, magkakahiwalay pa. Kahit gustong kasama ni Bedger ang dalawan niyang kaibigan, ay wala siyang nagawa kundi ang humanay sa mga antingero. Nagulat nga ang ibang veterano kung bakit siya naroon. Lalong-lalo na si Aling Nympha. Isa sa pinakamatagal ng antingero sa baryo Sisidlan. Ikaw, bakit ka narito? Antingero ka ba? Masungit ang pagkakatanong ni Aling Nympha kaya nakaramdam din ng inisang binata. Medyo napahiya rin kasi siya kasi nagtinginan ng mga tao sa kanya. Antingero po rito, di ba? Oo nga, kaya nga bakit ka nandyan? Ibig sabihin lang po nito, antingero ko. Hindi kita nakikita sa mga pagsasanay tapos sasabihin mong isa kang antingero? Sino ba niloloko mo? Ako pa talaga veterano na ako dito. Mabuti na lamang ay lumapit na rin sa kanila ang batang si Botchog, ang itinalagang leader ng babaylan. Aling Nympha, si Kuya Bedger ay itinalaga ng kagalang-galang na babaylan. Ibig sabihin, isa siyang antingero. Kung gayon, ilabas mo ang anting-anting mo. Aling Nympha, mawalang galang na po. Pero hindi po itong oras para sa mga ganyang bagay. Kailangan natin ng isa't isa kaya magtiwala tayo sa isa't isa. Huminga ng malalim ang matandang babae. Halatang gigil ito kay Bedger. Pero hindi na lamang din yon pinansin ng binata. Kilala niya ang matandang yon base sa kwentong naririnig niya. Ang sabi, masungit at istrikto daw si Aling Nympha, na kung minsan ay wala na rin sa lugar. Matapos ang eksenang yon, inihanda na rin silang lahat. Maghapon silang tinruan kung papaano makipaglaban, habang ang mga antingero naman, inisa-isang subukan ng kapangyarihan ng anting-anting na dala nila. Bakit ba? Bakit mo ko dinala rito? At bakit dalawa lang tayo? Alam ko kung ano napag-usapan niyo ni Ate Marikit. Alam ko rin kung anong klaseng anting-antingan meron ka. Alam mo rin na wala itong pangalan? Oo, kaya yun ang susubukan nating malaman ngayon. Alam mo kung paano? Hindi ko sigurado kung gagana pero pwede nating subukan. Teka nga, sigurado ka bang bata ka? Ilang taon ka na nga ulit? 10 taon. Hindi ganyan magsalita at kumilos ng 10 taon eh. Hindi ako naniniwala na bata ka. Ikaw ang bahala. Naglakad ang bata patungo sa harapan niya. Nagulat na lamang si Bedger nang biglang sinuntok siya ni Botchog sa muka. Natumba ang binata dahil sa ginawa nito. Wisit! Bakit mo ko sinuntok? Isang paraan para malaman kung gumagana ng anting-anting mo. Ang suntukin ako? Kapag naramdaman ng anting-anting na nasa panganib ang amo niya, kusa siyang nakakaroon ng reaksyon sa nangyari. Pero sa ginawa ko, hinayaan ka lang niyang masuntok eh. Ibig sabihin, tulog ang diwa ng anting-anting at wala pa itong kinikilalang amo. Ang sakit ng suntok mo ah. Pero, paano niya ako kikilalanin? Umupo ka at ipikit mo ang mga mata mo. Gagawa ko ng ritual. At habang nakapikit ka, subukan mong isipin na nasa loob ka ng isang bahay na may maraming pinto. Gumawa ka ng matinding konsentrasyon. Sa mga pintong yon, pakiramdaman mo kung alin doon ang dapat mong pasukan. Kapag nakapasok ka dyan, malalaman mo rin ang pangalan niya. At magigising mo na rin ang diwa ng anting-anting. Sigurado kang gumagana ito? Ganitong paraan ang itinuro sa amin ng mga naging guro namin.
Wala namang masama kung susubukan natin sa'yo, di ba? Sinunod na lamang ni Bedger ang sinasabi ng bata. Pumikit siya at gumawa ng matinding konsentrasyon. Dinadaman niya ang kalikasan. Tila nakikipag-ugnayan siya sa kagubatan. Naramdaman na lamang din niya ang ritual na ginagawa ng bata. Maya-maya lang, tila may nakita na siyang 4 na pinto. Kahit nakapikit siya, pinakiramdaman niya kung ano ang karapat-dapat sa pinto. Hanggang sa kalaunan, sa pangalawang pinto siya pumasok. Mga ilang sandali lang, nakaramdam na siya ng panginginig. Para bang kinuryente siya sa silid na yon. Bigla na lamang siyang bumagsak at maging si Botchog ay nataranta na rin. Kuya Bedger, naririnig mo ba ako? Oo, naririnig kita. Hindi naman ako bingi, no? Marahang bumangon si Bedger. Tila ba nararamdaman pa rin niya ang kuryente sa katawan niya. Para din ang gaang-gaan niya. Ano? Nakita mo na ba kung anong pangalan ng anting-anting? Nakapasok ako sa pinto, pero wala akong nakitang pangalan. Madilim ang silid eh. Tapos nakaramdam na lang ako bigla na parang nakuryente ako. Hindi ba ganun ang nangyari sa'yo? Hindi. Nung napasok ko ang pinto, nakita ko kaagad ang pangalan eh. Hindi ako nakuryente. Pero naramdaman kong parang may nagbago sa katawan ko. May nagbago rin sa katawan ko. Parang ang gaan ko. Pero ang gulo pa rin eh. Pasensya na ha. Hindi siguro talaga pwedeng sa'yo yung ganong pamamaraan. Eh anong gagawin ko kung wala namang silbi tong anting-anting na to? Matatawag ba akong antingero nun? Sumama ka sa akin. Mahalaga ang bilang ng isa. May luhilong tumayo na lamang si Bedger. Dahil wala naman silang napala. Bumalik na lamang sila sa kanilang ginawang kampo. Nagpalipas na muna sila ng oras doon. May ilang minuto pa naman bago ang kanilang larga patungo sa kaharian ng mga aswang. Habang nakaupo, nilapitan siya ng 2 niyang kaibigan. Pawis na pawis sa mga yon. Madungis din at mukhang dugyot na rin ang damit. Grabe, nakakapagod pre. Eh ikaw, kumusta? Mukhang ayos naman ako. Namumutla ka pre. May sakit ka ba? Wala nga, ayos lang ako. Pre, sigurado ba talaga nakaharian ng aswang ang pupuntahan natin? Oo, sinabi rin sa akin ni Botchog. Sa isang malayong bayan sa norte, may kaharian daw ng aswang doon. Sabi ni Botchog, kailan lang din daw nalaman ng pamilya nila ang kaharian na yun. Maging sila rin eh, nagulat. Kakayanin naman siguro natin to, ano? Kakayanin natin. Ililigtas natin ang babaylan eh. Bumuntong hininga na lamang si Bedger. Sumasakit na ang ulo niya dahil sa mga nangyayari. Parang ang bilis kasi ng mga kaganapan sa buhay niya. Parang kailan lang nabubwisit lang siya sa mga turistang nagkakalat sa kanilang baryo. Pero ngayon, nasa peligro ang buhay nila dahil sa nalalapit na paglusob sa kaharian ng mga aswang. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan na nga nilang nilisan ang baryo ng Sisidlan. Magkakasama silang nilakbay ang kagubatan. Kahit na marami naman sila, hindi pa rin maiwasan ni Bedger na hindi kabahan. Ilang beses na nga rin niyang dinadasal na sana, gumana na rin ang anting-anting na hawak niya. Huwag na huwag kayong iiwalay kahit na anong mangyari ha. Kapag may senyales na may aswang, maging kalmado lang. Kailangan natin ng matinding konsentrasyon at pagiging matapang. Kung merong mang duduwag-duwag dito, umuwi na ha. Hindi namin kayo kailangan. Narinig niyang may mga tumawa-tawa sa gilid. Pinagtatawanan ng 2 lalaki si Botchog dahil masyado pa itong bata para pangunahan sila. Sa hindi malaman na dahilan, nakaramdam ng inis si Bedger. At dahil malapit lang naman sila sa 2 lalaki, kinwelyuhan niya ang 2 at kinastigo. Kung hindi nyo kayang irespeto ang namumuno sa atin, buti pang umuwi na kayo. Naggigigil ako sa mga mukha nyo eh. Alis! Uy, pare! Tama na! Parang takot na tumakbo pabalik ang 2 lalaki. Dahil sa ginawa niyang yon. Lumapit naman kaagad ang matandang si Aling Nympha. Hindi nito nagustuhan ang ginawa ni Bedger kaya agad namang itong umalma.
Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, binata? Pinawi ko lang yung dalawa. Naiirita ako sa mga walang respeto eh. Sa tingin mo may respeto ka kung paano mo ako kausapin? Tingin mo ba dapat kitang irespeto? Aba, wala ka talagang galang ah. Tama na! Pumagitna na sa kanila ang bata. Tumigil din naman kagad si Aling Nympha sa kakasalita. Hindi ko kinukonsinte ang mga taong walang paggalang sa isang posisyon. Mababa man o mataas ang katayuan ng isang tao sa isang samahan. Walang sino mang may karapatang bastusin ang kanyang posisyon na kinalalagyan. Kaya Aling Nympha, pasensya ka na. Pero tama lang naman ang ginawa ni Kuya Bedger eh. Naglakad na lamang ng padabog ang matandang babae. Napapailing na lamang din si Bedger. Hindi niya kasi maintindihan kung bakit parang mainit ang dugo sa kanya na matandang yon. Malayo-layo pa sila sa kanilang lalakbayin. Kaya nang mahigit 3 oras na rin silang naglalakad, nagpasya si Botchog na magpahinga na muna at kumain. Tamang-tama ang kanilang nahintuan dahil ang kapatagan na kanilang kinalalagyan ay napapalibutan ng mga matataas na puno ng mangga. Namumunga na rin ang mga yon, kaya tamang pitas na lang sila. Pre, tinan mo si Aling Nympha oh. Kanina pa nakatingin sa'yo. Nakabukod ang 3 magkakaibigan sa ibang pwesto. Ayaw nilang makihalo sa iba dahil hindi rin naman sila pinapansin. Samantala, kanina pa rin napapansin ni Bedger matandang si Nympha. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang nais ipahiwatig ng mga tingin na yon. Hindi naman masama ang tingin, pero hindi rin naman nakakagaan ng pakiramdam. Nasa pagitan siya ng dalawang yon na kung saan nalilito siya sa ikinikilos ni Aling Nympha. Tila siya lang ang pinag-iinitan nito kahit na mas marami namang mayayabang kesa sa kanya. Sino ba yan? Si Aling Nympha nga. Di ba ikaw yung nagsabi sa akin nun kung anong pangalan niya? Ha? Ay, oo nga pala no. Malalaman ko rin kung anong problema na matandang yan sa akin. Pagkatapos kumain, hinayaan na lang muna sila ni Botchog na makapagpahinga. Nakatulog agad ang iba dahil sa pagod, habang ang 3 magkakaibigan naman, gising na gising pa rin ang diwa. Nakahiga lang sila sa damuhan habang nakatingin sa mga bituin. Pre, tingnan mo oh. Kanina pa nun si Aling Nympha. Type na type kaya yata niyan eh. Uy, kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Sandaling sinulya pa ni Bedger matandang si Nympha. Sa mga puntong ito, nakakaramdam na rin siya ng hindi maganda sa matanda. Naisipan na niyang lapitan yon para tanungin kung anong problema nito. Pero nagulat sila nang may dumating na isa sa mga kasamahan nila. Galing ito sa loob ng gubat. Nagsisisigaw at nakita nilang wala na ang kabila nitong braso. Magsihanda kayo! May mga aswang! Agad na ginamit ng mga antingero ang kanilang mga anting-anting. Mabibilis ang mga yon na nagsipasok sa loob ng gubat, habang ang 3 magkakaibigan naman ay nanatili lang sa kanilang kinalalagyan. Bumakas na agad ang takot sa mukha nilang 3. Nang mapalingon si Bedger sa kinalalagyan ni Aling Nympha, katakataka na bigla na lamang nawala yun doon. Kayong dalawa, focus lang kayo ha. Huwag muna kayo mamamatay. Ganyan ba talaga magpalakas ng loob ng kaibigan? Kung ano man ang nangyayari, gusto ko tabi-tabi ang puntod natin ha. Tumakbo na rin sila para tumulong sa mga kasamahan nila. Pagdating nila roon, nagkakagulo na. Madilim kaya hindi nila gaanong makita kung nasaan ang kanilang mga kalaban. Asman! Galit ng apoy! Pagwasiwas ni Botchok ng espada niya sa puno ay nagulat silang lahat nang biglang umapoy yun. Dahil may mga tuyong dahon din sa lapag, mabilis na kumalat ang apoy. Dahil dito, nagkaroon na sila ng malalakas na liwanag. Asman! Asman ang pangalan ng anting-anting niya. Isang uri ng anting-anting na gumagamit ng apoy. Uy, Bedger! Sa likod mo! Sasakmali na sana siya ng isang aswang, pero buti na lang ay tinamaan ni Rico ang taga. Alam ko mahal mo si Aling Nympha, pero mamaya mo na siya isipin. Lutang na lutang ka pre. Si Raulo! Hinawakan na rin ni Bedger ng mahigpit ang kanyang espada. Nakipaglaban na rin siya kasama ang 2 niyang kaibigan. Nung mga sandaling yon, makikita na
nakakalamang na sila sa laban. Ang mga kasamahan nilang hindi antingero, nagawa ring mapalaga ng ibang aswang. Natalo nila ang unang grupo ng mga aswang, pero hindi pa rin nila makuhang maging kampante. Dahil ang sabi ni Botchog, may mga paparating pa sa direksyon nila. Sandaling nanahimik ang paligid. Nakikiramdam lamang sila sa mga naririnig nilang kaluskos. Mga ilang sandali lang, bigla na lamang may humila sa mga paa nila. Isang aswang sa lupa ang umatake sa kanila na kung tawagin ay abwak. Mga aswang na nag-aanyong bayawak. Nakatalo ng magkakaibigan at dali-daling nakaakyat sa puno. Kita nila kung papaano lapain ng mga aswang na yon ang mga kasamahan nila. Habang si Botchog naman, patuloy lang sa pakikipaglaban. Tama! Sila ang kumagat sa paa ko noon, hindi ahas! Tulungan natin si Botchog! Hindi pwedeng wala tayong gawin! Uy! Sandali lang! Nauna nang tumalo ng binata. Nilapitan niya agad si Botchog. Nakipagsabayan siya sa bata sa pakikipaglaban. Hindi na napapansin ni Bedger na kakaiba na rin pala ang mga galaw niya. Mabilis, maliksi, at talaga namang tila organisado ang bawat niyang kilos. Mukhang nagising mo na ang diwa ng anting-anting ha. Alam mo na ba ang pangalan? Hindi pa rin eh, pero nararamdaman ko siya. Sobrang nararamdaman ko. Pagtaga ni Bedger sa isang aswang, tumalsik pa ang ulo nito patungo sa dalawa niyang kaibigan. Napatili ang mga yon sa sobrang gulat. Samantala, walang sinayang na pagkakataon si Bedger at Botchog. Hinarap nila ang mga natitirang aswang at kalaunan lang, naubos na rin nila ang mga yon. Kahit na nanalo sila sa laban na yon, malaking kawalan ng pagkamatay ng halos lahat ng kanilang kasamahan. Kakaiba ang nangyaring yon. Hindi makapaniwala ang batang si Botchog na kahit ang mga veteranong antingero ay namatay rin. Bakit? Anong ginagawa mo? Iniisa-isa ng bata ang bawat bangkay ng mga kasama nila. May kung ano itong sinusuri sa katawan ng mga yon. Lahat sila ay nangingitim ang kuko sa palasingsingan. Anong ibig sabihin nun? May gumamit ng itim na salamangka sa kanila, kaya sila namatay. Dahil ang salamangkang yon ay nagdudulot ng kalituhan sa utak ng tao. Ibig sabihin, kapag nasa ilalim ka ng itim na salamangka, sa paningin mo nasa malayo pa ang kalaban. Pero sa realidad, nasa harapan mo na. Isang mataas na uri ng hipnotismo, na tanging mga bihasa lamang ang may kakayahang gumawa nun. Ibig sabihin, itong mga aswang na to, may kakayahan din gumamit ng mga itim na salamangka? Oo, kasi sa kanila naman talaga galing ang mga itim na salamangka Pero ang ipinagtataka ko, bakit hindi kayo naapektuhan? Ako kasi, meron akong anting-anting na pangontra sa mga itim na salamangka kayo? Itong sa akin, pangontra daw to ni Mama. Bigay sa kanya ng dating babaylan. Eto naman sa akin, hindi ko na maalala kung saan to galing. Basta ngayon ko lang naalaman na meron ako nito, kung di pa to nangyari. Ang mga anting-anting na yan ay dihiti mong pangontra nga sa mga hipnotismo. Kaya kayo nakaligtas kanina. Pero ikaw, Kuya Bedger, Hindi ako tinablan. Siguro dahil sumabay na nagising ang diwa ng anting-anting. ganun pa man, ang mahalaga ay buhay tayo. Yun nga lang, sa halos 40, 4 na lang tayong natira. Si Aling Nympha. Yee! Uy, maayos ka nga. Sinuyod nila ng tingin ng paligid, pero hindi nila makita matanda. Mga ilang sandali lang, naririnig na nila ang tinig nito na tinatawag sila. Dali-dali silang hinanap ang matanda. Naabutan nila yon na nakaupo at nakasandal na sa isang puno. Dumudugo ang kaliwang kamay nito. Agad nilang nilapitan ang matanda at saka tinulungan ito makatayo. Tinapala naman ni Rico ng tela ang kamay nito para tumigil na rin ng bahagya ang pagdurugo. Ano ba nangyari? Akala ko'y patay na ako. Huling pagkakaalala ko para akong nahilo. Tayo na lang pong natitira sa samahan. Napatay ang mga kasama natin dahil sa itim na salamangka. Isang mataas na level ng hipnotismo ang ginawa nila. Isang mataas na level ng hipnotismo? May kasama silang aswang na gumawa nun?
Opo, Aling Nympha. Buti na lang, hindi kami tinablan lahat. Kaya niyo pa po bang maglakad? Kailangan na po natin makaalis dito. Tutuloy na tayo kahit tayo lang. Wala po tayong magagawa kundi ang tumuloy eh. Habang tumatagal, mas lalong nalalagay sa panganib ang buhay ng babaylan. Kahit na masakit para sa kanila na iwan ang bangkay ng mga kasama nila, tiniis na lamang nila yon dahil hindi sila pwedeng tumigil. Sa mga nakalipas na sandali, wala na silang nakaengkwentrong mga aswang. Inabot na sila ng umaga sa kagubatan. Mabuti na lang ay may mga nadaanan silang mga pagalag-galang manok. Yun na lamang ang ginawa nilang agahan. Habang nagpapahinga sa gilid ng malapad na puno, pasimpleng tiningnan ni Bedger ang matandang si Nympha. Bigla na lamang kasi siyang naghinala sa pagkatao na matanda. Para bang naramdaman na lamang niya na merong mali rito. Hindi niya lamang matukoy kung ano. Kukuha lang ako ng mga tuyong sanga. Mauubos na yung baga, hindi pa naluluto yung manok eh. Sige, sasamahan na kita. Naglakad ang dalawa. Nang medyo makalayo na sila, saka binuksan ni Bedger ang usapan. Pre, napapansin mo rin ba na parang may kakaiba kay Aling Nympha? Oo pre. Baka sabihin mo na naman na may gusto sa akin, sasapakin na talaga kita. Hindi pre. Napaisip din kasi ako eh. Wala naman siyang sinabi sa atin na may pangontra siya sa itim na salamangka. Pero papaano siya nakaligtas? Sinasabi mo bang si Aling Nympha ang gumawa ng hipnotismo? Eh di ba sabi ni Botchog, aswang lang ang may kapangyarihang gawin yon? Hindi naman aswang si Aling Nympha. Oo nga, pero kahina-hinala kasi talaga ang galawan niya eh. Yung tingin pa lang niya, biruin mo ha, kakasimula pa lang ng gulo, bigla na lang siyang nawala. Tapos, nung tapos na ang gulo, saka siya lilitaw. Tapos, yun lang yung sugat niya. Naiintindihan ko na bitira na siya, pero sabi niya, nahilo rin siya at nawala ng malay. Langya, ano yun? Dinaan-daanan lang siya ng mga aswang? Ang magandang gawin natin ngayon pre, obserba natin si Aling Nympha. Sasabihin ba natin kay Elmar? Wag, makakalimutin yun eh. Baka mamaya makakalimutan niyang bawal ipaalam kung anong napag-usapan natin. Nang makakuha na ng mga tuyong sanga, dali-dali na rin silang bumalik sa mga kasama nila. Kumilos lang sila ng normal. Kahit na napapansin na naman ni Bedger na tumitingin sa kanya ang matanda. Pagkatapos ng kanilang agahan, pinagpatuloy na nila ang paglalakbay. Ayon sa batang si Botchog, malapit-lapit na rin sila sa kaharian ng mga aswang. Maging alerto tayo. Asahan niyo ang posibilidad na biglang tambangan tayo. Kakaunti na lang, makakarating na tayo dun. Mas lalo nilang binilisan ang kanilang paglalakad. Hanggang sa kalaunan ay nakita na rin nila ang isang falls. Ayon kay Botchog, nasa likuran ng talon na yun ang tinuturing na kaharian ng mga aswang. Maingat silang naglakad sa batuhan dahil medyo madulas. Si Bedger na mismo ang umalalay sa matanda. Paraan niya ito para mas maobserbahan niya nang malapitan si Aling Nympha. Paghawak niya sa kamay na matanda, nagtaka siya sa pambihirang lamig ng palad nito. Nang magtama ang tingin nila ni Aling Nympha, bigla siyang may naramdaman na parang may mali. Pero sa tuwing pipilitin niyang isipin kung ano, sumasakit lang ang ulo niya. Nandito na tayo. Umupo na muna sila sa likuran ng halaman. Nakasilip lang sila habang tinatanaw ang tila malapalasyong ang bahay ng mga aswang. Para itong mga gusali sa bansang Greece. Malalapad at malalaki kasi ang mga haligi. Pero ang ipinagtataka lamang nila, wala silang nakikitang nagbabantay sa labas. Hindi tayo pwede magpadalos-dalos. Baka patibong lang yan. Aling Nympha, kayong bitirana, pwede bang ikaw muna ang mauna? Senyasan mo na lang kami rito kapag wala namang kalaban sa tapat ng kaharian? Aba, bakit ako? Kita niyo nang matanda na ako eh. Sa pagkakaalam ko, napakarami niyong alam na taktika pagdating sa paggamit ng anting-anting. Natiti ako na wala namang mangyayari sa inyo sakaling may lumabas na aswang kahit na matanda na kayo. Sige na ho, Aling Nympha. Bakit niyo ba siya pinipilit? Eh may sugat nga siya sa kamay. Kamay ba? Bakit? Kamay ba panlakad niya? Aling Nympha, tara, sasamahan kita.
Pumayag na ang matanda. Umalis ang dalawa at napapailing na lamang si Bedger at Rico. Kahit na magaling tong Botsyog na to, bata pa talaga utak niya eh. Hindi mo lang nakahalata sa gusto nating gawin eh, no? Hindi nga siya makatunog sa kakaibang kilos ni Aling Nympha eh. May napapansin nga rin ako kay Aling Nympha eh. O ano yun? Mamaya na lang kapag naalala ko. Ay sus, ang epal mo. Pinagmasdan na lamang ng tatlo ang paglalakad ng matandang babae at ni Botsyog. Nang makarating na ang mga yon sa tapat mismo ng kaharian, sumenyas na rin ang dalawa para lumapit sila. Kahit naligtas doon, masama pa rin ang kutob ni Bedger sa mga sandaling ito. Hindi kasi normal para sa kanya na sa laki ng kaharian ng mga aswang, wala man lang nagbabantay sa labas. Kaya nang naroon na sila, hindi mapakali ang ulo ng binata. Lingon dito, lingon doon. Alasan niyo ang pakiramdam niyo ha. Bata, hindi kaya patibong lang ito? Hindi ito patibong. May nabanggit sa akin ng babaylan noon. Ang mga aswang daw ay nakakaroon ng pagpupulong tuwing umaga sa araw ng Lunes. Ano ba ngayon? Umaga? Anong araw ang ibig ko sabihin? Lunes po ngayon. Ibig sabihin, malaki ang tsansa na nagpupulong sila. Pagkakataon na natin to para makapasok kaagad. Masama ang kutob ko. Huwag na muna tayong tumuloy. Kutob lang yan. Pero ang pagkakataon na meron tayo minsan lang. Paano kung nasa panganib na pala ang buhay ng babaylan, pero wala tayong ginawa dahil umuwi tayo? Botsyog, ikaw ang leader dito. Anong gusto mong mangyari ngayon? Tumuloy na tayo. May punto si Aling Nympha. Bawat segundong nawawala sa atin, mas lalong nalalagay ang kagalang-galang na babaylan sa panganib. Sana, tama ang desisyon mong bata ka. Walang nagawa si Bedger sa mga sandaling yon. Pumasok pa rin sila sa loob ng kaharian. Walang kahit na anong aswang na makikita. Sobrang tahimik. Sa kakalakad nila, narating nila ang isang malawak na silid na kung saan nakita nila roon ng babaylan na nakaupo sa kulay gintong trono. Iba ang suot nito. Labas pa ang hiwa sa dibdib. Sobrang layo ng itsura nito kumpara sa kung paano nila ito nakilala. Kagalang-galang na babaylan. Anong nangyari? Bakit ka ganyan? Tumawa ng malakas ang babaylan. Pagkatapos ay tumingin yun ng seryoso sa kanila. Nagulat ba kayo sa revelasyon? Hindi. Hindi mo ito pwedeng gawin. Mga mahihina ang utak ninyo. Hindi nyo man lang nahalata na una pa lang, hindi nyo naman talaga ako kakampi? Anong nangyari? Bakit kumampi ka sa mga aswang? Akala ko ba ikaw ang babaylan ng baryo si Sidlan? Noon yon, pero hindi na ngayon. Napagtanto ko lang naman na mas mainam na siguro sa mga aswang kumampi kaysa naman sa mga katulad nyong tao na mga walang kayang gawin. Umaasa lang kayo lagi sa mga pangitain ko. Niloko mo mga tao. Niloko mo ang lahat. Wala kang pinagkaiba sa mga demonyo. Tumawa na naman ng malakas ang dalagang si Marikit. Ibang-iba ito. Sobra silang nanibago. Nakatingin na si Botsyog at Bedger sa mga sandaling ito. Nagkaintindihan ng dalawa sa kanilang gagawin. Kikilos na sana sila para iuwi ang babaylan, pero nakaramdam na lamang sila na may humagupit na sa likuran nila. Isang mahabang latigo ang lumatay sa kanila na naging dahilan para bagya silang manghina. Marahan silang lumingon. Nakita nila ang kakaibang ngiti ni Aling Nympha. Habang hawak ang latigo na yari sa buntot ng buhaya. Sinasabi ko na nga ba eh. Dapat una pa lang hindi na kami nagtiwala sa iyong matanda ka. Paano mo nagawa ito? Matagal ka nang nasa samahan na. Mga wala kasi kayong kwenta. Masyado kayong madaling maniwala. Ang problema kasi sa inyong mga tao, mga malalambot na mga puso ninyo. Ibig sabihin hindi ka tao? Kung ganun, ikaw ang gumamit ng itim na silamangka para mamatay agad ang mga kasamahan namin. Tama, ako nga. Mabuting at medyo swerte kayo at hindi kayo tinablan. Kasi kung nagkataon, wala na sana kayo sa mundo ngayon. Ikaw at ang babaylan ang nagkampihan? Mga walang ya kayo! Sinubukan pa nilang makagalaw, pero kada kilos nila, sobrang hapdi ng nararamdaman nila sa kanilang likuran. Maya-maya ay lumapit na sa kanila ang babaylan na si Marikit
Matalim ang tingin nito kay Bedger. Ibigay mo na sa akin ang anting-anting kung gusto mo talaga mabuhay pa itong mga kasama mo. Biglang napaisip si Bedger sa mga sandaling yon. Nagtaka siya kung bakit binabawi sa kanya ni Marikit ang anting-anting. Samantalang ang dalaga naman ang nagkusang nagbigay nito sa kanya. Kung talagang gusto ng babaylan na mapa sa kanya ang anting-anting ni Bedger, una pa lang ay hindi na dapat nito binigay ang anting-anting na yon sa binata. Tumingin si Bedger sa mukha ng dalaga. Sa puntong ito, batid na niya ang kaharap nila ay hindi na totoong babaylan. Hindi niya alam kung papaanong kamukha ito ni Marikit. Pero isa lang ang alam niya. Hindi niya maaring ibigay ang anting-anting. Akala mo ba maluloko niyo ako? Anong pinagsasabi mo, lintik ka? Ilang segundong pumikit ang binata. Kahit na nasa kalagitnaan sila ng peligro, ginawa niya ang kanyang makakaya para makagawa ng matinding konsentrasyon. Sa pagpikit niya, ay naramdaman niyang muli ang kapangyarihan ng anting-anting. Marami itong dumaloy mula sa puso niya hanggang sa iba't ibang parte ng katawan niya. Nang dumilat siya, naramdaman niyang nawala na ang sakit sa likuran niya. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa kamukha ni Marikit. Tanggapin mo ito! Isang malakas na suntok ang pinadapo ni Bedger sa mukha ng babae. Nang masalo nito ang suntok ni Bedger, agad na nagbago ang mukha nun. Hindi yun ang babaylan. Isa yung aswang na may kakayahang manggaya ng anyo ng tao. Halos madislocate ang panga ng aswang na yon sa kanyang ginawa. Nang lumingon naman si Bedger kay Aling Nympha, nakita niyang hawak-hawak na rin ng matanda ang sariling anting-anting. Meron na itong binubulong. Pagkatapos, nagpalit na rin ito ng anyo bilang aswang. Mabilis na nakalapit ang matandang babae. Tila naghalo na ang kapangyarihan ng anting-anting at ang lakas nito bilang aswang. Ang lakas ng loob mong idampi ang kamao mo sa magandang mukha ng aking anak! Anak mo pala siya, kaya pareho kayong pangit! Muling umatake ang matanda, pero mabilis din itong naiilaga ng binata. Kahit na naturingang veterano ang aswang na si Nympha, hindi ito umuubra kay Bedger na baguhan pa lamang. Nang makakuha ng pagkakataon ng lalaking si Bedger ay siya naman ang nagpakawala ng malakas na suntok. Tinamaan ng matanda sa panga at gaya ng anak nito, tumabingi rin ang panga nito. Kuya Bedger, hanapin mo ang totoong babaylan. Ako na muna ang bahala rito sa mga kasama natin. Aalis na sana si Bedger nang biglang nakabangon pa ang matanda. Sa puntong ito, sobrang halimaw na ang anyo nito. Hindi na niya makilala. Kaya naman batid ni Bedger na mas dumagdag ang lakas ni Aling Nympha. Maras itong lumusob sa kanya. Pero agad na nadampot ng binata ang nabitiwang espada ni Botchog. Sa isang iglap lang, naitarak ni Bedger ang espada sa tiyan ng matanda. Itinaas niya pa yon para siguradong mapatay na ang traidor na si Aling Nympha. Ganyan ang mga nangyayari sa mga espiya kaswang! Taksil! Botchog! Gamitin mo ang kakayahan ng anting-anting mo para makabangon na kayo dyan! Teka, inuutusan mo na ako? Ewan ko, basta yun ang sinasabi ng katawan ko na gawin mo eh. Totoo nga, buhay na ang diwa ng anting-anting mo. Pangalan na lang ang kulang. Hindi na nagsayang ng pagkakataon ng binatang si Bedger. Tinalasan niya ng maigi ang kanyang pakiramdam. Nalaman niya kung nasaan ang lokasyon ng kulungan ng babaylan. Pero bago siya makarating doon, may mga nagpakita ng aswang sa paligid. Napatigil sa pagtakbo si Bedger. Inisa-isa niyang sinuri ang mga nasa harapan niya. Wala siyang naramdaman na malakas doon. Para sa kanya ay mga pangkaraniwan lang yon, kaya hindi siya nabahala. Napatingin siya sa kanyang magkabilang kamay. Parang biglang may enerhiyang namumuo. Tila may kung anong nagtutulak sa kanya para mas lumakas ang kanyang kalooban. Eto na yun! Eto na! Sobrang saya ng kalooban ni Bedger. Pananabik ang nararamdaman niya sa halip na takot at pagkabahala. Nang lumusob ng sabay-sabay ang mga aswang, pinatikim niya ng tigi-isang suntok ang mga yon. Hindi magawa ng mga yon na makailag. Malakas ang bawat suntok na kanyang pinakakawalan, kaya naman agad-agad na bumabagsak ang mga yon. Wala pang 5 minuto ay napabagsak na niya ang mga yon, pero hindi pa siya nakakalayo.
Meron na namang mga aswang na nakaharang, parang hindi nauubos. Pinipigilan talaga siya ng mga yun na makarating sa kulungan ni Marikit. Pambira mga aswang to, oh. Habang namamatay, lalong may dumarating. Wala siyang choice kundi harapin ng lahat ng umaharang sa kanya. Pagod na ang kamao niya kakasuntok, kaya dumampot na ulit siya ng itak. Pinagtatataga niya lahat ng aabala sa pag-abante niya. At makalipas nga lang ng halos 10 minuto, nakatambak na sa mahabang pasilyo ang mga bangkay ng mga aswang. Kahit si Bedger ay hindi rin makapaniwala na nagagawa niya ang lahat ng yon. Basta sinusunod niya lamang ang kung anong sinisigaw ng puso niya at kung ano-anong sinasabi ng kanyang utak. Parang pinapaubaya na lang niya ang lahat sa anting-anting kung anuman ang mga mangyayari. Sa wakas, dito na yun. Itinulak ni Bedger ang malaking pinto. Bumungad sa kanya ang babaylan na nakagapos na sa isang upuan. Sa likuran nito ay may isang matandang lalaki. Magara ang suot, maraming borloloy sa katawan at ang ilan pa ay kulay ginto. Marikit! Ikaw ba ang dumating para magligtas sa babaeng ito? Pakaulan mo si Marikit! Ako ang kalabanin mo! Nararamdaman ko ang kakaibang presensya ng anting-anting. Yan na nga ang anting-anting na matagal ko nang hinahanap. Ibigay mo sa akin yan! Naibang ka na ba? Anting-anting ng lola ko ito. Hindi ko ito ibibigay sa iyo. Hindi ko kilala ang lola mo. Pero ang anting-anting na yan, sinaunang anting-anting yan na pagmamay-ari ng mga aswang. Ibalik mo sa akin yan kung gusto mo bang mabuhay ang pinakamamahal niyong babaylan. Wag kang makinig sa kanya. Huwag mong ibigay ang anting-anting. Kapag ginawa mo yan, katapusan na ng lahat. Mas magiging malakas siya kapag mapasa kamay niya ang anting-anting ng lola mo. Bibilang ako ng 3. Kapag hindi mo ibinigay ang gusto ko, mamamatay ang babaeng ito. 1. Napalunok ng laway ang binata. Biglang nagulo ang utak niya ng mga sandaling yun. Lalo pa siyang nabahala nang makitang nakatutok ang talim ng espada sa liig ng babaylan. 2. Wag mo ako intindihin, Bedger. Masaya ako mawawala kung parito sa kapakanan ng nakararami. 3. Sandali lang! Bakit? Takot ka bang mamatay ang babaeng ito? Bibigay ko ng anting-anting, pero pakawalan mo muna siya. Tinanggal ni Bedger ang anting-anting sa liig niya para ipakitang handa na siyang ibigay ito. Sa tingin mo ba'y madali ako mahuhuta? Alam kong meron kang binabalak na hindi ko magugustuhan. Buwang ka ba? Bibigay ko na nga ito sa iyo, dami mo pang sinasabi. Pakawalan mo muna si Marikit at ihagis ko ito sa iyo kagad. Hindi ikaw ang magdidesisyon dyan, iha. Hawak ko ang buhay ng babaeng ito. Kaya ako ang may karapatang magsabi kung ano ang dapat gawin. Ihagis mo ang anting-anting sa harapan ko. Saka ko patatakasin ang babaeng ito. Bedger, huwag kang makikinig sa kanya. Sa akin ka makinig. Pasensya ka na, Marikit. Hindi ko kaya mapahamak ka. Inihagis ni Bedger ang anting-anting sa harapan ni Apo Lakay. Siya namang tulak na matandang aswang sa babae palapit sa kanya. Hindi mo dapat ginawa yon. Hindi na rin tayo makakatakas kapag ginamit ng anting-anting. Tumawa ng malakas si Apo Lakay. Para na itong mababaliw ng hawakan na nito ang kwintas na anting-anting. Sa wakas ay nasa akin ka na rin. Magagamit na rin kita at maghahari na ulit ang aswang sa sanlibutan. Tahimik lang si Bedger. Seryoso lamang itong nakatingin kay Apo Lakay. Nang makita niyang susuotin na ni Apo Lakay ang kwintas, mabilis na nakalapit si Bedger sa matandang aswang. Walang ano-ano, isang malakas na suntok ang kanyang pinakawalan sa tagiliran nito. Dahil sa kanyang ginawa, nabitiwan ni Apo Lakay ang anting-anting at muli niya itong kinuha at sinuot. Pasensya ka na, tanda. Pero ang anting-anting na ito ay ako na ang kinikilala. Kahit hindi ko siya suot, gumagana siya sa katawan ko. Habang namimilipit ang matanda, binuot na niya ang babaylan na si Marikit. Mabilis ang ginawa niyang pagtakbo, kaya madali silang nakaalis doon. Nang balikan nila sila Botchog, nakatayo na rin ang mga yon.
Aalis na tayo. Hindi tayo makikipaglaban sa pinuno nila. Ang babaylan ang pinakamahalaga. Sinamantala nila ang mga sandali. Nilisan nila ang kaharian ng mga aswang. Habang papalabas sila, naririnig pa nila ang malalakas na angil ng aswang na si Apo Lakay. Pero hindi na sila nahabol ng mga yon dahil na rin sa lakas ng ginawang suntok ni Bedger. Nang makalayo na sila sa kaharian, nakapagtago na muna sila sa batis. Malayo-layo na yon sa pinanggalingan nila. Kaya kahit na papaano, kampante silang hindi na sila makikita roon. Hingal na hingal sila nang sa wakas ay makapagpahinga na rin. Hawak-hawak pa nila ang kanilang dibdib dahil sa pagod. Ayos lang ba kayo? Oo, ayos lang kami. Pero, alam mo na ba ang pangalan ng anting-anting mo? Bakit? Parang ang lakas-lakas mo. Hindi ko alam. Parang kinokontrol na ng anting-anting na to ang katawan ko eh. Sinasabayan ko na lang siya. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa din alam kung anong pangalan niya. Hindi tayo dapat maging kampante. Si Apo Lakay ay matatanda pa sa mga lolo't lola natin. Ibig sabihin, pwede na rin siyang ituring na immortal. Malakas siya. Kaya niya tayong patayin sa isang iglap lang. Kung malakas naman pala siya bakit hindi na lang siyang lumusob sa atin para kunin ang gusto niya? Dahil ngayon lang niya nakuha ang buong lakas niya. Nitong mga nakaraang taon, nasa loob lang siya ng kabaong niya habang nagpapalakas. Ngayon, hindi na magiging biro ang ating buhay. Tsak nagaganti siya sa atin. Kailangan na natin makabalik ng baryo. Kailangan natin silang bigyan ng babala. Sigurado kung mamayang gabi, babalik kagad sila. Pero paano tayo makakabalik agad sa atin? Sobrang layo ng lalakbayin natin. Inaabot nga tayo ng halos kalahating araw sa paglalakbay Tumayo na kayo. Kailangan na nating umalis. Masakit pa ang mga sugat namin eh. Kung mauna na lang kaya muna kayo ng babaylan. Hindi pwede. Pwede kayo mapahama kapag iniwan namin kayo. Magkakasama pa rin silang naglakbay matapos ang pag-uusap na yon. Kahit na mabagal, pagod at nahahapdian sa mga sugat nila, hindi sila tumigil hanggang sa makarating na sila sa isang kalsada. Meron silang pinarang truck ng gulay. Nakiusap sila sa mga yon at maswerteng pinayagan naman sila. Dahil doon, nagawa nila makabalik ng 6:00 pa lang ng gabi. Laking pasasalamat ng mga tao nang makitang buhay ang babaylan. Pero hindi na sinayang ni Marikit ang oras. Pinaliwanag na ng babaylan ang sitwasyon. Aking mga kababaryo, tayo ay nahaharap sa malaking pagsubok sa ating buhay ngayon. Dahil sa gabing ito, inaasahang darating ang pinuno at hari ng mga aswang. Kaya naman, nais kong hingin ng inyong pangunawa. Makiisa kayo sa nais namin mangyari. Kayong lahat, umalis na muna kayo sa baryong ito ngayon din. Pumunta kayo sa lugar na malayo dito at huwag kayong babalik hanggat hindi namin natatalo ang kalaban. Nagbulong-bulungan ng mga tao. Bumakas sa kanilang mga muka ang takot at pangamba. May ilan na ring naiiyak dahil sa pagkabahalang baka mapahamak na naman ang babaylan. Mga kababaryo, marahil ay hindi niyo pa ako kilala. Pero ako si Bedger. Minana ko ang pinakamalakas na anting-anting sa kasalukuyan. Handa kong ibuwis ang buhay ko para sa ating lahat. Kaya sana, makiisa kayo ngayong gabi. Nakikiusap ako sa inyo. Sa sinabing yun ni Bedger ay sumang-ayon na ang mga tao. Kaya naman, kanya-kanya ng pulasan ng mga ito. Nag-impake na ng gamit ang mga yon. Mga pre, sumama na kayo sa mga pamilya nyo sa pag-alis. Sige na. Ha? Hindi ka namin iiwan Ngayon pa ba kami hindi sasama Ang dami na natin pinagdaanan. Tama si Elmar. Mananatili kami sa tabi mo. Kung yan ang gusto nyo, puntahan nyo na rin yung mga pamilya nyo at abisuhan nyo sila. Asikasuhin nyo sila at tulungan makaalis. Bumalik na lang kayo kapag ayos na. Tumango ang dalawa at dali-daling lumarga. Si Bedger naman, agad na tinungo ang kanilang bahay para kausapin ang kanyang lolo Apollo. Nang dumating siya roon, ay saktong naabutan niya ang matanda na naglalagari ng kahoy. Napatigil si Mang Apollo nang makita siya. Alalang-alala ito sa kanya, kaya dali-dali itong lumapit at yumakap sa kanya. Buti naman at nakawi ka ng ligtas, Apo. Diyos ko, maraming salamat sa Panginoon. Pero lo, nasa panganib po ang buong baryo. Galing kami sa karian ng mga aswang. Nabawi na namin ang babaylan.
Pero nakaharap ko rin ang pinuno nila, si Apo Lakay. Alam kong galit na galit yun sa mga oras na ito. Kaya naman malakas ang kutob namin na darating siya rito. Malakas siya, Lo. Hindi pang karaniwan. Kaya gusto kong umalis na kayo sa baryong to. Ayaw kita madamay. Nako, hindi kita pwedeng iwan. Paano ka? Lo, nagising ko ng diwa ng anting-anting ni Lola. Nagagamit ko na siya kahit hindi ko pa alam ang pangalan niya. Kailangan ako ng baryo natin, Lo. Kaya sana makinig kayo sa akin. Aalis po ngayon ang pamilya ni Rico. Kaya sumabay na kayo sa kanila. Kung ganun nga mag-iimpake na ako. Tinulungan na ni Bedger ang kanyang lolo na ipasok ang mahalaga nitong gamit sa bag. Pagkatapos, siya na rin ang nagbitbit ng gamit na matanda. Pagdating nila sa bahay ni Rico, naghahanda na rin ang pamilya nito sa paglisan. Pre, kung ayos lang, baka pwedeng isabay niyo na lolo ko. Walang problema. Lolo Apollo, pumasok na ho kayo sa jeep. Apo, nakikiusap ako sa iyo. Mabuhay ka ha. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring hindi maganda sa iyo. Pangako, Lo. Buhay akong haharap sa inyo ulit. Inalalayan na niya ang lolo niya papasok ng jeep. Matapos makapagpaalam, ay umalis na rin sila ni Rocco doon. Pagbalik nila sa bahay ng babaylan, pinag-usapan na rin nila kung ano ang maaari nilang gawin. Lahat ng ritual na ginawa ko noon nasa kaharian ako ng aswang ay hindi tumalab kay Apo Lakay. Bedger, ikaw lang ang makakagawa na magkaroon ng direktang tama sa katawan niya. Mabilis ka at malakas. Rico, Elmar, gusto kong samahan niyo akong magsagawa ng ritual dahil kailangan ko ng 2 tao. Botchog, ikaw naman ang magbabantay sa amin sa bahay na ito. Hindi tayo dapat kampante na wala nang kasamang aswang si Apo Lakay. Teka, kailangan alam ko kung para saan ang ritual na ginagawa mo. Para alam ko rin kung kailan ako lulusob sa kalaban natin. Ang ritual ng kalakasan. Isang ritual na nagpapalakas ng katawan ng sino mang pag-aalayan. Total, hindi naman nagana ang mga ritual ko kay Apo Lakay. Lahat ng ritual na pampalakas ay gagawin ko para sa'yo. Pero mauubos ang lakas mo kapag ginawa mo ang lahat ng yun. Kailangan kong gawin ito. Dahil hanggat hindi mo pa nalalaman ang pangalan ng anting-anting mo, hindi ka uubra sa kanya. Ang gagawin kong ritual ay mapapalakas ka lang ng kaunti para tumagal ang laban. Kailangan mo ng oras para malaman ang pangalan ng anting-anting mo. Sa madaling sabi, wala talaga tayong tsansa na manalo kay Apo Lakay. Kailangan lang natin ng mas mahabang oras para alamin ang... Bigla silang nakaramdam ng panlalamig sa buong paligid. Sumilip sila sa bakuran, pero wala naman silang nakitang aswang doon. Ang panlalamig ay mas lalong lumala. Hanggang sa nakaramdam na rin sila ng pagkahilo. Para silang inaantok, pero nilalabanan nila yon. Hanggang sa meron na silang nakitang babaeng nakaputi sa bandang pinto. Hindi nila mamukaan dahil na rin sa pagiging malabo na rin ang mata nila. May binabanggit ang babae. Pero hindi naman nila marinig sa hindi malamang dahilan. Sa puntong yon, hindi na rin pala sila magkarinigan. Anong sinabi ng babae? Umiiling-iling lang si Rico na pinagtanungan niya. Ilang sandali lang, biglang nawala ang babae at nawala na rin ang panlalamig nila. Bumalik na rin ang kanilang pandinig. Marikit, sino yung babaeng yun? Kilala mo ba siya? Bedger, ang babaeng yun ay ang pagkakatawang tao ng anting-anting mo. Pagtingin ni Bedger sa anting-anting niya, ay bahagya itong umiilaw. Nakakaramdam din siya ng kakaibang lakas na dumadaloy na naman sa kanyang buong katawan. Pagkakatawang tao ng anting-anting ko? Ano kayong sinasabi niya? Malakas ang kutob ko na sinasabi na niya sa iyo kung anong pangalan niya. Pero dahil wala tayong marinig kanina, hindi rin natin nalaman. Pambihira naman, oh. Sinasadya niya bang sabihin yun tapos inalis niya yung pandinig natin para mas mahirapan tayo? Marunong akong bumasa ng bigkas ng labi kahit walang tunog. Talaga, Elmar? Kung ganon, anong pagkakabasa mo sa sinabi ng babae kanina? Sandaling nanahimik si Elmar. Huminga ito ng malalim at napasabunot na lang sa ulo. Alam ko yung kanini. Kaso nakakalimutan ko na naman ngayon. Ay,
Para ka naman, Timang, oh. Hindi na ako nakikipagbiruan sa'yo, ah. Hindi, seryoso din naman ako eh. Nabasa ko yung sinabi niya. Basta letrang S nagsisimula. Kaso, di ko maalala. Ang lala na ng pagiging makakalimutin mo, pre. Bakit ba kasi tayo nabingi kanina eh? Hindi ang babaeng yun ang dahilan kung bakit nawala ang pandinig natin. Maganda kayo. Kusang nagtindigan na kanila mga balahibo nang maramdaman ng malakas na presensya. Nandito na siya. Alam niyang lilitaw ang katawang tao ng anting-anting kaya kinontra niya ito. Gumawa siya ng itim na ritual para mawalan tayo ng pandinig. Maganda na kayo. Hahanapin ko na siya sa labas. Sinimulan na nila marikit ang ritual na kanilang gagawin. Si Botchog naman ay pumwesto na rin sa bubungan ng bahay, habang si Bedger tumungo na siya sa gitna ng daan. Pumikit siya at gumawa ng matinding konsentrasyon. Napalingon siya sa likuran ng doon maramdaman ang presensya ni Apulakay. Kasual lamang yung naglalakad. Ramdam niya ang pinupukol nitong tingin sa kanya. Ilahangan mo ako kanina. Hanggang ngayon, sobrang sakit pa rin ang suntok mo. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Bedger! Bedger ang pangalan ko. Malaman mo man lang kung sino ako bago ka mamatay. Lakas ang loob ba? Punong-puno ka ng kumpiyansa, iha! Eh paano kung sa halip na ikaw ang lapitan ko sila, ha? Lumingo na matanda sa direksyon kung saan naroon ang kinaroroonan ng bahay ng babaylan. Sa puntong ito, nakaramdam ng kaba ang binata. Kahit ayaw niyang ipahalata ito, alam na alam ng kalaban niya kung kinakabahan siya o hindi. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman ako ang tipo ng kalaban na aatakihin ng walang kalaban-laban. Kaya naman, ikaw ang uunahin kong paslangin. Parang ganito. Sa isang iglap lang, nasa likuran na niya si Apulakay. Bago pa siya makalingon, narinig na niyang tumunog ang buto niya sa balikat. Hinawakan palayo ng matandang aswang. Sa sobrang sakit, ay pinagpawisan siya ng malamig. Agad siyang nakadistansya. Yun pa lang ang ginagawa sa kanya ni Apulakay pero nanghina na siya. Napagtanto ko lang na wala naman pala talagang silbi para sa akin ang anting-anting mo. Dahil hindi ko niya kailangan para matalo kayo. Kasi ikaw mismo na nagmamay-ari dyan, hindi mo magamit ng maayos yan. Kasi hindi mo alam ang pangalan. Tama ba ako, iha? Ngumiti ng nakakaloko si Bedger. Muli itong tumayo ng tuwid na parang wala lang nangyari. Pinatunog-tunog pa nito ang braso. Wala na itong maramdaman na sakit sa balikat niya. Palagay niya, gumagana na ang ritual na ginagawa ng babaylan. Oo nga, at hindi ko alam ang pangalan niya, kaya hindi siya matawag. Pero kahit na ganon, kinikilala pa rin niya ako na bilang tagapangalaga. Apulakay, kung inaakala mong mananalo ka ng walang kahirap-hirap, nagkakamali ka. Dahil pahihirapan kita ngayong gabi. Nakakatuwa ka talaga. Pero sige, kung talagang gusto mo ng laban, abay magbibigyan kita. Pero ang tatandaan mo, iha, kailangan mong manalo. Kasi kapag natalo ka, ang susunod na mamamatay ay ang mga kaibigan mo. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang matandang aswang. Naging kulay pula na rin ang mga mata nito. Mabilis itong lumundag patungo sa binata. Sa una nitong suntok ay nakailag pa si Bedger pero sa pangalawa, hindi na namalayan ng binata na sa kaliwa pala manggagaling ang suntok. Tinamaan siya sa tagiliran. Tumilapon siya at tumama pa sa hagdan ng bahay. Pero agad naman din siyang nakatayo na parang walang nangyari. Nagtaka bigla si Apulakay kung bakit parang nagawang tiisin ni Bedger ang suntok niya. Kaya naman muli na naman itong umatake. Pinagsusuntok niya si Bedger sa muka, sa katawan at sa kung saan-saan. Pinagbababalbag niya rin ito pero mas lalo lang itong nagagalit nang makitang nakakatayo pa rin si Bedger. Yun na ba lahat ng kaya mo? Kaya ko pang tumayo, oh! Aba, talagang ginagalit mo ko, ha? Hinawakan ni Apulakay ang kanyang kwelyo. Itinaas siya sa ere at akmang ibabaon na nito ang kanyang mga kuko sa dibdib ng binata.
nang biglang nagliwanag ang anting-anting. Dahil dito ay nabitiwan nito si Bedger. Sinamantala naman yun ni Bedger para siya naman ang umatake. Isang suntok, sumuka agad ng dugo si Apo Lakay. Isang hakbang ang naiatras nito dahil sa lakas ng kamao ni Bedger. Hindi pa nakontento ang binata. Sinundan niya ng sinundan ng maraming suntok hanggang sa mapansin niyang bumagal na ito. Kinuha naman ni Bedger ang tubo na nakita niya sa gilid. Buong tapang niyang itinarak sa tiyan ni Apo Lakay. Binaon niya hanggang sa tumagos na ang tubo sa likod nito. Hanggang dito na lang ang kasama mo, tanda! Hindi ganito ang gusto kong kabataan niya. Marahang bumagsak ang matandang si Apo Lakay. Napabuntong hininga na lamang si Bedger nang akalang natalo na niya ang pinuno ng mga aswang. Pero nang tumalikod na siya at aalis na sana, narinig niyang may mga lumagutok ng buto sa likod niya. Paglingkod niya, nakita niyang nagbabago na ng anyo si Apo Lakay. Mas lumaki na ang bibig nito. Humaba ang tenga at mas tumulis ang ilong. May lumalabas ding mahabang buntot nito na mayroong patalim sa dulo. Hindi ako magiging hari ng mga aswang kung matatalo lang ako ng isang katulad mo! Nanlalaki ang mga mata ni Bedger nang dakmain ng aswang ang kanyang muka. Sa lakas ni Apo Lakay, parang pakiramdam niya ay madudurog ang bungo niya. Sinuntok niya ulit si Apo Lakay kaya nakakuha siya ng pagkakataong dumistansya. Ibang-iba na ang lakas ng kalaban niya ngayon. Sa puntong ito, kahit alam niyang may ritual na ginagawa ang babaylan, nararamdaman na niya ang sakit na ginawa ng pinunong aswang. Hindi na umubra ang ritual. Malas, anong gagawin ko nito ngayon? Hinawakan ni Apo Lakay ang kanyang braso. Walang kahirap-hirap na binali yun ng aswang. Hindi pa nga ito nakontento. Sinunod pa ang kabilang braso. Gusto siyang pahirapan ng kalaban niya, kaya inuunti-unti lamang siya nito. Hilong-hilo na si Bedger sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Buong akala niya ay tatapusin na siya ni Apo Lakay. Pero nang muli itong lumapit sa kanya, ang kaliwang hita naman niya ang binali. Agad na natumba si Bedger sa lupa. Sigaw siya ng sigaw sa sobrang sakit. Hindi nga rin nakatiis si Botchog at rumispondi na ito kay Bedger. Ang kaso nga lang, wala rin namang nagawa ang bata. Hinawakan lang siya ng aswang sa paa at itinapon sa malayo. Anting-anting! Pakiusap! Tulungan mo ako! Ayaw ko pang pamatay! Kailangan pa ako ng baliw ito! Magpaalam pala sa anting-anting mo! Dahil ang susunod kong gagawin sa'yo, sa langit na ang gising mo, bata! Lumapit na sa kanya si Apo Lakay. Bawat takbang nito ay tila mitsa ng kanyang buhay. Ilang beses siya nagdasal na sana muling magkaroon ng himala. Kung sino-sinong santo na lamang ang tinawag niya. Pero nakalapit na ang aswang. Dinakma siya nito sa ulo at itinaas sa ere. Lumitaw ang buntot ni Apo Lakay na may patalim. Nakatutok na yun sa ulo ni Bedger na anumang oras ay handa ng tumarak. Hanggang dito na lang ang kabayanihan mo! Magditong antingero! Bago pa magawa ni Apo Lakay ang pagpaslang sa binata, napalingon ito nang biglang tumakbo na papalapit si Elmar. Nagtaka ang aswang, pero nanlaki ang mga mata nito nang marinig ang sinisigaw ng lalaking yon. Solona! Solona ang pangalan ng anting-anting mo! Naalala ko na! Labas! Solona! Biglang nagkaroon ng malakas na liwanag na nagmumula sa anting-anting. Dahil sa pagkasilaw, napalayo si Apo Lakay. Silaw na silaw ito. Pansamantala rin itong hindi nakagalaw. Nang mawala ang malakas na liwanag, bumungad sa kanya si Bedger na maangas na ang tindig. Parang wala man lang itong galos. Bumalik na sa dati ang katawan nito. Higit sa lahat, meron itong hawak na punyal na kulay itim. Maraming salamat, Solona! Ngayon, samahan mo akong tapusin ang kasamaan ng aswang na ito! Hindi! Hindi ako matatala! Muling gumawa ng paglusob ang matandang aswang. Pero dahil sa kakaibang liksi ni Bedger sa mga sandaling ito, nagmistula siyang bata na hindi makatama kahit na isa. Papatayin kita! Papatayin kita!
Sunod-sunod ang pagkalmot at pagsuntok na ginawa ng aswang. Nang masalag ni Bejer ang kamao nito, agad niyang tinaga ang braso ni Apulakay. Putol agad ang braso na matanda. Dahilan para mapatras na ito at makaramdam ng takot. Umaasa ka lang sa anting-anting ba? Nagkakamali ka. Inaasahan namin ang isa't isa. Dahil ngayong nasa harapan mo ako, iisa lang kami. Siya ay ako at ako ay siya. Kaya paghandaan mo ng susunod kong gagawin. Dahil gigising ka mamaya na nasa impyerno ka na! Manahimik ka! Hindi ako papayag na mapatay mo! Hindi! Hindi! Dali-daling lumapit si Apulakay kay Bejer, pero hindi inakala ng aswang na ito na pala ang huling pagkakataon na makakaatake siya. Dahil nang tingnan niya si Bejer, naramdaman na lamang niyang nakatarak na sa dibdib niya ang itim na punyal. Otomatikong gumapang ang walang kapantay na sakit sa buong katawan ni Apulakay. Dahilan para agad itong bumagsak sa lupa. Nagsisisigaw, namimilipit sa sobrang sakit. Tila kinakain ng kirot ang buo nitong sistema. Sundan mo na sa impyerno ang mga kasamahan mo! Unti-unting naging abo ang pinuno ng mga aswang. Agad na rin namang lumapit sa kanya ang mga kaibigan niya. Bati na rin si Botchog na kagagaling lang sa pinakadulong bahay. Tapos na. Tapos na ang kasamaan. Mapayapa na tayong muli. Nagawa natin. Nanalo tayo. Nakamit natin ang kapayapaan. Ano nga ulit yung pangalan ng anting-anting mo? Ay sus, kasasabi mo lang eh. Solona. Solona ang pangalan niya. Isang napakagandang pangalan. Nagyakapan na lamang silang lahat ng mga sandaling yon. Sa kanilang pagkakapanalo, ay bumalik na rin ang mga residente sa baryo. Nagkaroon na rin ng bagong samahan ng mga antingero na pinamumunuan naman ni Botchog. Sa nangyaring mga kaguluhan, mas naging malapit naman ang kalooban ni Bejer sa kanyang lolo. Mas lalo silang pinagbuklod ng lahat ng kanilang naranasan. Sa ngayon, muling naibalik ang katahimikan sa baryo ng Sisidlan. Maririnig ng muli ang mga taong nakakasiyahan, ang mga sayawan sa mga bakuran, pati na rin ang mga tawanan. At ang higit sa lahat ay ang tradisyonal na ritual na kung saan mas lalong pinapalago ng ritual ang kanilang pamumuhay at agrikultura. Si Bejer naman, mas pinapabuti pa ang kanyang sarili. Masaya siyang kinikilala ang kanyang anting-anting na si Solona. Hindi siya tumitigil sa pagpapaunlad nito. Nang sa gayon, kung sakali mang muling may maghasik ng kasamaan, buong buo na niyang magagamit ang anting-anting na nagligtas sa kanilang lahat. Wakas,